Kinabukasan, binuksan ni Guxuejiao ang pinto para papasukin ang kanyang kuya Guzi sa bahay ng palihim. Ngunit nahuli sila ng kanilang lolo Gu na kararating lang galing sa kanyang pagtulog. Kinailangan nilang magsinungaling para matakasan ang sitwasyon. Dahil sa pagbebenta ng stock, ginantimpalaan si Guzi ng bagong telepono na lubhang hinangaan ni Guxuejiao. Sa huli ay nagising na si Gao Rui at nagmadaling pumunta sa ospital si Lun Zihua. Sumunod din si Guxuejiao. Nang makitang nakikipagtalo si Gao Rui sa kanya tulad ng dati, nakahinga ng maluwag si Lun Zihua. Pagbalik ni Guxuejiao sa paaralan, nag-text siya kay Gao Rui, pinapayuhan siyang manatili sa ospital at magpahinga pa ng ilang araw. Hula ni Gao Rui na binighani ni Lun Zihua si Guxuejiao, kaya natatakot siyang kunin niya ang oras sa pagtuturo nito. Umaasa sina Professor Tan at Gao Rui. Malapit nang bumalik si Lun Zihua sa laboratorio, ngunit dahil sa aksidente ni Gao Rui, mayroon siyang psychological trauma at hindi pa rin pumapayag. Kaya humingi ng tulong si Gao Rui kay Guxuejiao para kumbinsihin siya. Iniisip niya kung napapayag ni Guxuejiao si Lun Zihua na magturo sa kanya, malamang na mayroon din siyang paraan para kumbinsihin siyang bumalik sa laboratorio. Nagbigay din siya ng ilang materyales tungkol sa psikolohiya sa kanya, umaasang magbabago ang isip ni Lun Zihua. Tumakbo si Guxuejiao sa isang coffee shop at nakita si Lun Zihua na katatapos lang gumawa ng disenyo para sa isang latte, ngunit para pala ito sa delivery. Nanghihinayang si Guxuejiao sa isang obra na ginawa ng may pagsisikap, kaya naisip niya na ang pagtatrabaho ni Lun Zihua sa coffee shop ay parang pag-aaksaya ng kanyang talento. Hindi na tinag si Lun Zihua. Sa halip, sinisi niya si Guxuejiao sa hindi pagkakaroon ng diwa ng isang artisan. Pumunta si Lun Zihua sa number 7 high school upang magbigay ng lecture. Pagkatapos, maraming babaeng mag-aaral ang pumalibot sa kanya at humingi ng litrato. Naghanda si Zuyo ng inumin para sa kanya. Inalok pa si Lun Zihua na maging tutor niya. Tumanggi si Lun Zihua, sinabing sobrang abala siya sa pagtuturo kay Guxuejiao, kaya wala na siyang lakas para tumanggap pa ng isa. Lumabas na ang resulta ng unang mock exam. Sinunod ni Guxuejiao ang paraan ni Lun Zihua at nakamit niya ang ika-negatibo, 79 na pwesto sa buong antas, at sa wakas ay natupad niya ang kanyang pangako sa kanyang homeroom advisor. Pag-uwi niya, nag-alala ang mag-asawang Gu na mawawala ng loob ang kanilang anak dahil sa masamang resulta. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naglabas si Guxuejiao ng isang magandang resulta. Naapektuhan si Yulu ni Guxuejiao at nagbago siya ng malaki kumpara noon at nagsimula na siyang mag-aral ng mabuti. Ang kanyang mga kaibigan sa basketball ay hindi makapaniwala. Pinila ni Guxuejiao si Lun Zihua upang hanapin si Gao Rui para magdiwang. Ngunit nalaman nila na lihim siyang umalis sa ospital para mag-ensayo sa laboratorio. Labis na nag-alala si Lun Zihua dahil ang lumang programa ay may maraming butas at ang bulag na pag-ensayo ay maglalagay lamang sa buong team sa panganib. Nagmamadali siyang pumunta sa practice field at sakto namang nakahanda ng sumakay si Gao Rui sa kotse. Pinigilan siyang mabuti ni Lun Zihua. Sumunod si Guxuejiao at sinabing hindi tumitigil si Lun Zihua na sumusubok habang nagtatrabaho at maglalabas siya kaagad ng mas ligtas na bersyon. Nang makitang desidido pa rin si Gao Rui, agad na nagdeklara si Lun Zihua na tatapusin niya ang bagong bersyon. Makalipas ang 1-0 minuto na ilabas ang bagong bersyon. Nanonood lang si Professor Tan at labis siyang natuwa. Taos puso niyang inanyayahan si Lun Zihua na bumalik sa koponan. Sa katunayan, matagal nang balak ni Lun Zihua na bumalik, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito para tanggapin ang alok na ikinatuwa ng lahat. Inisip ni Guxuejiao na malaki ang naging kontribusyon niya. Bukod pa rito, nakakuha siya ng ika-negatibo, 79 na pwesto sa pagsusulit, kaya pinapainom niya si Lun Zihua. Tinukso siya ni Lun Zihua na bibigyan siya ng 5 set ng exam papers na agad namang tinanggihan ni Guxuejiao. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Lun Zihua na bumalik siya sa taong 2024. Namatay si Gao Rui sa isang car accident noong nakaraang taon. Sa pinakamalaking paghihirap niya, nakilala niya si Guxuejiao na hirap din sa paghahanap ng trabaho. Pinayuhan siya ni Guxuejiao na huwag mag-isip ng masama dahil hanggat buhay siya, mayroong laging pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon. Pagkatapos niyang magising, napagtanto niyang nasa taong 2014 na pa rin siya. Inisip ni Lun Zihua na ngayong nakabalik na siya sa simula, dapat niyang pigilan ang trahedya na mangyari kay Gao Rui. Agad siyang tumawag kay Gao Rui, natapos na sa lahat ng paghahanda bago ang pag-ensayo. Agad na hiniling ni Lun Zihua na kanselahin ang ensayo. Hindi na malaya ni Gao Rui ang kabigatan ng problema at sinimulan pa rin niya ang pag-ensayo ayon sa plano. Nagmamadaling tumakbo si Lun Zihua sa paaralan. Sa simula, maayos pa rin ang takbo ng kotse, ngunit nang dumating si Lun Zihua, humiling siya na ipatigil ang kotse na ikinagulat ng mga operator. Dahil walang oras para magpaliwanag ng mas detalyado, kinuha ni Lun Zihua ang kontrol. Mabilis na tumatakbo ang kotse na minamaneho ni Gao Rui at pagkatapos ng ilang minuto ay hindi na ito makontrol. Ginagamit ni Lun Zihua ang walkie-talkie para magbigay ng direksyon mula sa malayo. Nagsisi si Gao Rui sa hindi niya pakikinig kay Lun Zihua at agad na pinindot ang emergency brake. Umikot ang kotse ng ilang beses sa lugar at bumangga sa tumpok ng mga gulong sa tabi. Agad na dinala si Gao Rui sa ospital. Nag-iisang naghihintay si Lun Zihua sa labas ng operating room. Naalala niya na sa mismong lugar na ito 15 taon na ang nakakaraan, natanggap niya ang masamang balita tungkol sa pagpanaw ni Gao Rui. Hindi niya namalayan na pinagpapawisan siya ng malamig. Pagkatapos ng 2 oras, lumabas ang doktor sa operating room at inihayag na matagumpay ang emergency surgery at nailipat na ang pasyente sa intensive care unit. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Lun Zihua. Nang malaman niyang nagbalik buhay siya, bumili rin si Lun Zihua ng isang lotto ticket. Ngunit tulad ng dati, hindi niya maalala ang panalong numero sa draw na iyon.
Pagkatapos ay pinuntahan niya ang bahay ni Guxuejiao at nakita niyang mag-aaral pa rin siya. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas na si Gao Rui sa ospital, ngunit kailangan niyang gumamit ng wheelchair. Pagbalik niya sa laboratorio, nasa practice field na ang kanyang mga kasamahan. Nakita ni Gao Rui ang fire extinguisher sa bag ni Lun Zihua at nagtanong. Hinulaan ni Lun Zihua na ideya ni Guxuejiao ang paggamit ng wheelchair, kaya tinakot niya si Gao Rui na ang fire extinguisher ay puno ng mga flammable na materyales. Na ikinatakot ni Gao Rui kaya agad siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair at susubukan sanang tumakas. Naghanda si Yulu ng isang customized banner para batiin si Guxuejiao. Sa kanyang mahusay na resulta sa mock exam, pumunta sina Yulu at Tangtayan sa bahay ni Guxuejiao para magdiwang. Nagtanong si Guxuejiao tungkol sa sitwasyon ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Yulu na ang kanyang ama na si Yufa ay nagpaplanong mamuhunan sa pelikula ni Tang Jingjing. Naalala ni Guxuejiao na pagkatapos ng ilang taon, nabangkarote si Yufa, malamang dahil sa pagtaya sa maling tao. Kaya hiniling niya kay Yulu na paalalahanan ang kanyang ama na itigil ang pakikipagtulungan. Gustong imbitahin ni Guzi si Zuyun, ngunit hindi pinansin ito ni Guxuejiao. May dalawang fire extinguisher si Lun Zihua na nagpapahiwatig na maliwanag at mainit ang kanyang kalooban. Naghahanda si Lolo Gu ng charcoal stove sa labas at binanggit ang tungkol sa pagbili ng sariling sasakyan. Karaniwang pwede niyang gamitin ang sasakyan para sa car service upang kumita ng karagdagang pera. Agad na tumutol si Litong dahil ang ipon ng pamilya ay nakakulong sa stock market. Pagkatapos magsimula ang party, tinanong ni Lun Zihua si Guxuejiao kung ano ang mga kondisyon na napagkasunduan nila ni Gao Rui, samantalang pumayag na siyang maging tutor nito. Hanggang sa matapos ang high school graduation. Nang makita si Lun Zihua at Guxuejiao na masayang nag-uusap, tumakbo si Yulu papunta sa entablado na may dalang gitara upang kunin ang atensyon ni Guxuejiao. Aksidenteng nadumihan ni Guxuejiao ang kanyang kamay ng sauce mula sa barbecue at agad na kumuha si Lun Zihua ng tissue para punasan ito. Mabilis na tumalon si Yulu mula sa entablado upang pigilan ang kanilang matalik na pag-ugali at ginulo niya ang dalawa gamit ang water gun. Sa huli, lahat ay sumali sa water battle at naglaro ng masaya. Naramdaman ni Guxuejiao na sulit ang muling pagsilang ng kanyang kabataan. Dahil din sa mga kaibigang ito, napalitan ang mga romance novels at binigyan siya ng mas maraming lakas para mag-aral. Walang pag-aatubiling ibinigay ni Lun Zihua ang kanyang notebook noong grade 12. Nang gabi, hindi makatulog si Guxuejiao, kaya nagpuyat siya para magbasa. Dinala ni Yufa si Yulu para magpamassage para makapag-relax. Nagbigay rin siya ng pera para sa kanyang anak at isang picture ni Tang Jingjing na may autograpo. Naalala ni Yulu ang sinabi ni Guxuejiao at sinabihan ang kanyang ama na huwag mamuhunan sa pelikula ni Tang Jingjing. Ngunit sinabi ni Yufa na hindi dapat laging nakikinig sa sinasabi ng mga babae. Kailangang magbiyahe si Yufa at tinulungan siya ni Yulu na tumawag ng taxi. Ang driver ay ang ama ni Guxuejiao. Masiglang binuksan ni Lolo Gu ang pinto ng kotse para kay Yufa at sinabi niya na tutulungan niya itong ilagay ang kanyang bagahe. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakatanggap si Yufa ng mensahe na kinansela ang kanyang flight. Naalala niya ang payo ng kanyang anak na huwag mamuhunan at naramdaman niyang may katotohanan ito mula sa metaphysical perspective. Pagkatapos magbiyahe ng kaunti, napansin niya na hindi pa pala nailalagay ang kanyang maleta sa kotse. Nagmamadaling bumalik ang dalawa. Sumama si Lun Zihua kay Gao Rui para itest ang kotse. Binanggit ni Gao Rui na isang linggo nang hindi pumupunta si Guxuejiao para sa kanilang tutoring session. Nang tingnan niya ang social media account nito, nakita niyang nanonood siya ng basketball kasama si Tangtayan. Hindi niya maiwasang mag-isip kung gaano kapuno ng kulay ang high school life na yun. Sa basketball game sa pagitan ng number 7 at number 8 high school, hindi na masyadong naglalaro si Yulu sa basketball at nakatuon siya sa kanyang pag-aaral. Sa gitna ng laro, aksidenteng nasaktan si Guzi at walang reserbang manlalaro ang team ng number 7. Kinumbinsi ni Guxuejiao si Yulu na pumasok sa court at hinila niya ito upang ipakilala sa coach. Dahil napansin ni Lin Xiao si Guxuejiao, gusto niya itong turuan ng leksyon. May isang kahon ng sigarilyo sa bag ni Zuyun at sinamantala ni Lin Xiao ang pagkakataong ito para ipasok ito ng palihim sa bag ni Guxuejiao. Sakto namang dumating si Lun Zihua sa Gifix para dalhin si Guxuejiao sa kanilang tutoring session. Nakita niya ang ginawa ni Lin Xiao, kaya agad niyang ipinagbigay alam ito sa kanilang homeroom advisor. Sinaway ng homeroom advisor sina Zuyun at Lin Xiao. Sinadya pang magdagdag ni Lun Zihua ng panggatong sa apoy na naging dahilan para ipatawag ang kanilang mga magulang. Nang nasa gate na si Guxuejiao at Lun Zihua, tinanong niya kung bakit siya pumunta sa number 7 high school. Sinisi ni Lun Zihua si Guxuejiao sa hindi pagkakaroon ng oras para sa kanilang tutoring session, para tumakbo at manood ng basketball. Lalo na nang pumasok si Yulu sa court, ang kanyang mukha ay mas masigla pa kaysa kanino man. Ipinaliwanag ni Guxuejiao na kahit sa maingay na lugar, hindi niya nakakalimutang mag-aral ng bokabularyo at walang makakaapekto sa kanyang determinasyon na mag-aral. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan ang oras at nakitang ika-negatibo 15 na ng buwan. Halos maapektuhan na ang kanyang plano na magpayaman dahil sa kanyang relief strategy. Pagka-uwi ni Zuyun sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa pintuan na may seryosong mukha. Bagaman nakakuha si Zuyun ng ika-negatibo 9 na pwesto sa buong paaralan, hindi pa rin nasisiyahan ang kanyang ina at hiniling niya sa kanyang anak na makapasok sa top 5 sa susunod. Naramdaman ni Zuyun na sobrang nasaktan siya. Ang mag-asawang Gu, simula nang magtrabaho.
lagi silang nangungupahan sa bahay ng isang kaibigan. Nang araw na iyon, pumunta ang kaibigan sa bahay ni Lolo Gu. Inakala nilang sisingilin na sila sa upa, ngunit sinabi ng kaibigan na ibabalik niya ang bahagi ng upa dahil ibebenta na niya ang bahay. Pagdating ni Guxue Jiao sa bahay, pinayuhan niya ang kanyang ama na bilhin ang bahay na tinitirhan nila. Ayon sa urban development, ang lugar na iyon ay isa sa ilalim sa demolisyon pagkatapos ng 2 taon at makakakuha sila ng malaking kabayaran sa hinaharap. Nag-alinlangan si Lolo Gu. Pagkatapos ay isiniwalat ni Guxue Jiao na tinulungan sila ni Lun Zihua na kalkulahin ang pag-unlad ng lungsod. Nang marinig niya ang pangalan ni Lun Zihua, nawala agad ang pag-aalinlangan ni Lolo Gu. Sa laro sa pagitan ng number 7 at number 8 high school, si Yulu, napansin siya ng coach ng Peking University. Inalok ng coach na kung ang kanyang cultural score ay hindi bababa sa 300, otomatikong siyang papasok sa Peking University. Kaya agad siyang kumapit kay Guxue Jiao para sa kanyang cultural tutoring. Sumunod din si Tang Tayan. Hindi nakayanan ni Guxue Jiao ang kanilang pagmamakaawa, kaya pumayag na siya. Hinanap ni Litong si Zujun para mangutang. Minamaliit ni Zujun si Litong at inalok niya ito ng expired na inumin. Bago pa masabi ni Litong ang eksaktong halaga, kumuha na siya ng 500 CF at pinapaalis na siya. Nahiya si Litong at hindi na nagpaliwanag pa. Tamang-tama namang dumating si Gyuzi sa bahay ni Zuyun upang hanapin si Litong na may dalang 2 bag ng pera. Tinanong ni Litong kung saan galing ang pera. Sinabi ni Gyuzi ang sinabi ni Guxue Jiao na nakakuha siya ng tubo mula sa stock market. Tuwang-tuwa si Litong at sa wakas ay mayroon na siyang sapat na pera para sa down payment. Nang marinig ni Zujun na kayang hulaan ni Guxue Jiao ang pagtaas at pagbaba ng stock market, sinubukan pa niyang magtanong, ngunit hinila na ni Litong si Gyuzi palayo. Hindi makayanan ni Zujun na makita na mas maganda ang buhay ng ibang tao, kaya tinawagan niya ang financial department ng kanilang kumpanya upang maglagay ng malaking halaga sa stock na ibinenta ni Guxue Jiao. Sa daan pa uwi, hindi pa rin mapakali si Litong. Sinabi ni Gyuzi na gumamit si Lun Zihua ng mathematical model para kalkulahin na babagsak ang stock market sa susunod na taon. Nang marinig ang pangalan ni Lun Zihua, hindi na nag-isip pa si Litong. Dinala ni Guxue Jiao ang exam papers ni Yulu at Tang Tayan para tulungan siyang i-check ito. Sinabi ni Lun Zihua na hindi pa nga niya maayos na maasikaso ang sarili niya, kaya hindi niya dapat abalahin ang iba. Kung gusto niyang tulungan ang kanyang mga kaklase, pwede siyang magsikap ng doble at maging isang magandang halimbawa. 26 na araw na lang bago ang college entrance examination. Sa huling mock exam, may nakakagulat na balita sa senior 3 class. Nakakuha si Guxue Jiao ng ika-negatibo 1-0 pwesto sa buong antas. Inanyayahan siya ng guro na siguro pumunta sa entablado para magsalita at ibahagi ang kanyang mga sikreto sa mabilis na pagpapataas ng grades. Si Zoeon ang pinakanalungkot. Nakakuha siya ng ika-negatibo 11 pwesto. Kahit na hindi bumaba ang kanyang pwesto, ang pagiging pangalawa kay Guxue Jiao ay isang insulto para sa kanya. Tiningnan ng mga mag-aaral sa class 8 si Guxue Jiao bilang isang diyosa ng pagsusulit at pinalibutan nila siya para tanungin tungkol sa kanilang mga aralin. Pagkatapos ng klase, nakita ni Gyuzi si Zoeon at masayang tinanong siya tungkol sa kanyang resulta. Mabilis na itinago ni Zoeon ang kanyang report card. Sakto namang tumawag si Zujun na sinasabing nalaman na niya ang resulta mula sa kanilang homeroom advisor. Ang tono niya ay puno ng paninisi. Hindi naglakas loob si Zoeon na magsalita pa at nagmamadaling umuwi. Pumunta pa rin si Guxue Jiao sa Fengfeng Coffee Shop para mag-aral. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Lun Zihua na mag-aral siya sa kabilang paraan at gumawa ng sarili niyang mga pagsusulit para sa kanya. Pagkatapos suriin ang mga pagsusulit, nagkamali pa si Lun Zihua sa isang tanong. Ipinakita nito na pwede nang magtapos si Guxue Jiao. Idineklara ni Lun Zihua na iyon ang huling tutoring session. Malapit na ang college entrance examination. Ang natitirang oras ay para na lamang sa paghahanda ng isip. Sa araw ng pagsusulit, palihim na pumunta si Lun Zihua sa gate ng paaralan upang suportahan si Guxue Jiao. May tiwalang pumasok si Guxue Jiao sa examination room. Ito ay ang eksaktong eksaminasyon noong 15 taon na ang nakakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, sigurado na siya sa lahat ng sagot. Sa araw ng paglalabas ng resulta, bumili ang mag-asawang Gu ng 2 cake. Ang isa ay para magdiwang sa kanyang inaasahang magandang resulta, at ang isa pa ay para maging consolation kung sakaling mabigo siya. Nakakuha si Guxue Jiao ng 679 na puntos. Ang buong pamilya ay napuno ng tuwa. Mataas ang marka ni Guxue Jiao, ngunit hindi pa rin sigurado kung makakapasok siya sa Peking University. Pinayuhan siya ni Lolo Gu na mag-apply sa 185 university at huwag maging masyadong mapilit sa isang pagpipilian. Ngunit ayaw pa ring sumuko ni Guxue Jiao. Kaya, nag-online siya upang tingnan ang nakaraang cut-off scores ng Peking University. Samantala, nag-apply si Yulu sa isang universidad ng ekonomiya at pananalapi at halos sigurado na siyang matatanggap. Inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan na kumain ng hotpot, ngunit nasa isip niya si Guxue Jiao. Nagbigay ng ideya ang kanyang mga kaibigan na mag-graduate trip sila upang magkaroon siya ng pagkakataon na makuha ang atensyon ni Guxue Jiao. Nagmamadaling tumawag si Yulu kay Guxue Jiao, ngunit may iniisip siya tungkol sa kanyang pagpili ng paaralan at wala siyang ganang magbiyahe. Lubhang interesado si Lun Zihua sa pagpili ng paaralan ni Guxue Jiao, kaya humiram siya ng computer kay Gao Rui at gumamit ng isang uri ng virus at isang remote control upang magpadala ng mensahe kay Guxue Jiao. Nakipagkita siya sa kanya sa rooftop. Tumakbo si Guxue Jiao sa rooftop at sinabi ang kanyang mga alalahanin. Kahit na ang kanyang marka ay higit pa sa kanyang inaasahan, ang kanyang layunin ay palaging ang Peking
Peking University. Kung hindi siya makapasa sa Peking University, labis siyang madidismaya. Sinuri ni Lun Zihua ang admission handbook noong taon na iyon at sinabi na mayroong mataas na tsansa si Guk Suijiao. Habang nag-uusap silang dalawa, dinala ni Litong si Guzi sa rooftop upang kunin ang mga kumot at sapin sa kama dahil baka magkaroon ng maling pagkaunawa. Mabilis na hinila ni Lun Zihua si Guk Suijiao upang yumuko at magtago sa pagitan ng dalawang kumot na nakasampay. Pagkatapos nilang makatago, nahihiyang binawi ni Guk Suijiao ang kanyang kamay. Napansin ni Guzi na mayroong mali. Agad siyang gumawa ng dahilan para ipadala si Litong sa ibang lugar. Kinuwestiyon niya kung kailan pa sila naglilihim. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid, na laging may layuning makapasok sa Peking University, ay mayroon na palang gusto. Parehong kinabahan sina Lun Zihua at Guk Suijiao, at nagmamadali silang magpaliwanag. Pagkatapos ay lumingon si Guzi upang magtanong tungkol sa kung anong universidad ang pipiliin ni Zuyon, ngunit binigyan siya ni Guk Suijiao ng ilang biro. Pagbalik niya sa laboratorio, nakita ni Gao Rui na kumikislap ang screen ng computer, at inakala niyang nagkaroon ito ng virus dahil sa kanyang paggamit ng cheats. Madaling naayos ito ni Lun Zihua, ngunit naramdaman ni Gao Rui na mayroon siyang iniisip. Sinubukan niyang magtanong, ngunit ginamit ni Lun Zihua ang excuse na i-check ang kanyang disease upang iwasan siya. Kinabukasan, dinala ni Lun Zihua si Guk Suijiao sa laboratorio ng drone ng Peking University. Kasabay nito, hiniling niya na maging libreng assistant niya ito sa loob ng isang araw. Habang inaayos ang mga materyales, gusto ni Guk Suijiao na ayusin ang upuan, ngunit aksidente siyang nahulog paatras at muntik na siyang bumagsak. Agad siyang inalalayan ni Lun Zihua. Nagkatitigan silang dalawa at parehong namula ang kanilang mga mukha. Mabilis na umupo si Guk Suijiao at nagpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit naging awkward ang kanyang pagbuklat ng libro at pagtipa sa keyboard. Pagkatapos nilang umalis sa laboratorio, iminungkahi ni Lun Zihua na mag-major si Guk Suijiao sa Artificial Intelligence upang maging junior niya. Habang nag-uusap sila, dumaan si Guzi. Agad na nagtago si Guk Suijiao. Inila ni Guzi si Lun Zihua para uminom at tinanong kung may gusto na ba siya. Agad na naisip ni Lun Zihua si Guk Suijiao, ngunit sinabi niya na hindi pa siya sigurado. Malungkot naman si Guzi dahil hindi niya makakasama si Zuyon sa iisang universidad. Sa maikling panahon, nalasing na siya. Lumabas si Guk Suijiao nang lasing na si Guzi. Kaya kinailangan ni Lun Zihua na tulungan siyang ihatid pa uwi ang kanyang kuya. Sa kalagitnaan ng daan, nagsuka si Guzi at tumama pa sa damit ni Lun Zihua. Agad na kumuha si Guk Suijiao ng tissue para punasan ito na naging awkward para kay Lun Zihua. Kaya sinabihan niya si Guk Suijiao na alalayan si Guzi habang pinupunasan niya ang kanyang damit. Hindi kaya ni Guk Suijiao ang bigat, biglang bumagsak sa lupa si Guzi. Akala ni Ran Zihua ay aalalayan niya si Gujiao, ngunit aksidente niya itong nayakap. Pareho silang nailang at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Matapos ihatid si Guzi sa bahay, hindi naglakas loob si Gujiao na ipaalam ito sa kanilang mga magulang, kaya't hiniling niya kay Ranhua na tahimik na tulungan ang kanyang kapatid sa silid nito. At naghanap pa siya ng damit ng kapatid niya para kay Ranhua upang palitan. Kinaumagahan, lumabas si Guzi upang maglaro ng laro, lalo namang nagalit ang matandang lalaking si Gu. Kaya naman, sinira niya ang computer ng kanyang anak. Nag-aalala si Litong na sa edad ng pagiging pasaway ni Guzi ay aalis siya sa bahay, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang asawa. Sa tamang sandali, umuwi si Guzi. Nang makita niyang nasira ang computer, nagalit siya. Nagmamadaling nagpaliwanag si Gujiao sa kanyang kapatid. Hindi siya walang pag-unlad na tao. Nag-apply lang siya para sa digital design competition at umaasa na bibigyan siya ng kanyang mga magulang ng pagkakataon. Inimbitahan ni Zujun ang pamilya ni Lolo Gu na kumain. Sa kainan, naghain siya ng isang plato ng pinakuluang repolyo. Sa loob niya, minamaliit niya ang pamilya ni Lolo Gu. Napansin ni Gujiao na may mantika sa ibabaw ng gulay at sinabi niya na hindi tama ang lasa ng ulam. Nagtanong si Zujun tungkol sa score ng college entrance exam ni Gujiao. Sumagot lang siya na kulang siya ng higit sa 0 puntos. Akala ni Zujun na kulang ang kanyang score kumpara sa minimum na puntos, kaya nagpanggap siyang mabait at inaliw siya na okay lang na makapasok sa isang ordinaryong pribadong paaralan. Dagdag pa ni Gujiao, ibig niyang sabihin, kulang pa siya ng higit sa 0 puntos para makapasok sa Jingda at binasa niya ang kanyang eksaktong score. Nang marinig ni Zujun na mas mataas pa ang score niya kaysa kay Zuyon, namutla ang mukha nito. Agad siyang napahiya at mabilis na tinawag ang kanyang anak sa sala para pagalitan. Pagkatapos ng hapunan, nagpahiwatig muli si Zujun na maliit ang posibilidad na matatanggap si Gujiao. Kung hindi siya makapasa, kailangan niyang kumuha muli ng exam at hindi kayang tustusan ng pamilya ang dalawang anak na naghahanda para sa exam. Sumagot si Gujiao na hindi na kailangang mag-alala ni Zujun para sa pananalapi ng kanilang pamilya. At binuksan niya ang sihi. Ipinahayag ng balita ang plano ng kompensasyon para sa taon at kasama ang pamilya ni Lolo Gu sa mga kwalipikado. Pag-uwi nila sa bahay, pinag-usapan ng buong pamilya kung saan kukunin ang kanilang kompensasyon na bahay. Mungkahi ni Gujiao na piliin ang hilagang bahagi ng lungsod dahil sa loob ng 15 taon, iyon ang magiging pangunahing lugar para sa pagpapaunlad. Napakatagal ng paghihintay para sa admission letter. Nagpa siya si Song Chayan na maging isang pastry chef. Minsan, habang namimili ng cake sa kalye, nakita niya si Ranhua na nakaakbay sa isang mayaman na babae. Pagkatapos, magkasama silang pumasok sa isang villa. Hindi nagtagal, narinig ang malakas na sigawan mula sa loob ng villa. Akala ni Sun Tian na nakikialam si Ranhua sa pamilya ng iba, kaya't nagmadali siyang tumawag kay Gujiao. Walang pag-aalinlangan, agad na tumakbo si Gujiao sa harap ng villa na nagplano na iligtas si Ranhua. Di nagtagal, nakita siya ni Ranhua at inanyayahan siyang pumasok sa bahay. Naglaman
Naglambingan lang ang mga magulang ni Ranhua at nang makita nila ang kaibigan ng kanilang anak na dumating, bigla silang nagbago ng 180 degrees. Masigla pa nga silang naglabas ng album ng mga larawan niya noong bata pa siya para ipakita. Pagkatapos, inihatid ni Ranhua si Gujiao pauwi. Sa ilalim ng ilaw ng gabi, kumaba ang mga anino nilang dalawa sa lupa. Sinamantala ni Ranhua ang pagkakataon na kumuha ng larawan ng kanilang mga anino. Binanggit ni Gujiao ang paglalakbay para sa pagtatapos sa Kunshan Mountain sa susunod na ilang araw at iminungkahi niya kay Ranhua na sumama para mag-relax. Sinabi ni Ranhua na wala siyang oras at mabigat pa rin ang kanyang damdamin. Kaya naman, pinatawa siya ni Gujiao at sinamantala niya ang pagkakataon na kumuha ng larawan ng sandaling iyon. Bumili si Ranhua ng gamot at dinala ito sa laboratorio para kay Gaorui. Nagkataon na binanggit ni Gaorui ang seminar ng palitan sa industriya. Ang seminar ng palitan ay gaganapin sa isang hotel sa Kunshan sa susunod na ilang araw. Pinayuhan ni Ranhua si Gaorui na inumin muna ang kanyang gamot bago ang seminar. Sa araw ng seminar, pinangunahan ni Ranhua ang delegasyon. Naglakad-lakad si Lindong sa lahat ng dako na nagbibigay ng mga flyer na nagpapakilala sa potensya ng drone ng Jingda. Isang nasa edad na lalaki ang nagtanong tungkol sa return on investment rate ng industriya. Hindi makasagot si Lindong kaya tinanggap muna niya ang calling card ng kabilang partido. Sa paglalakbay para sa pagtatapos, sinadya ni Gyuzi na imbitahan si Zuyun na sumama sa grupo ni Gujiao at Son Chayan at sumiksik silang dalawa sa iisang kotse. Nagdala si Telly ng kamera at kumuha ng litrato ng kanilang lahat bilang souvenir. Pagkatapos ay in-upload niya ang larawan sa social media at mabilis itong nakita ni Ranhua. Nagreklamo si Lindong na kakaunti lang ang nakuha niyang calling card. Pagkaraan, nilapitan ng mga dumalo si Dai ng Chaiki Car Company at nagpakilala ang bawat isa. Nagpresent din si Ranhua tungkol sa teknolohiya ng drone ng Jingda. Lubhang interesado si Dai at umaasa na magkakaroon sila ng pagkakataong magkita ng personal upang mas malaman ang tungkol dito. Sa sandaling ito, naglilinis si Gujiao sa picnic area sa damuhan. Nakita ni Hiyu na may bakal na nakabaon sa lupa sa tabi niya, kaya't nagplano siyang maglakad patungo doon at magkunwaring natitisod. Baka sa pagkakataong iyon, maaari silang magyakapan. Sa tamang sandali, natapos ni Ranhua ang seminar at nagtungo sa picnic area. Nang makita ni Hiyu na papalapit si Ranhua kay Gujiao, nagmamadali siyang tumakbo para pigilan siya. Ang resulta, nabunggo siya ni Ranhua at bumagsak sa lupa. Sa bahay, kinuha ni Ranyu ang mga dokumento para sa kanyang mga magulang. Nang marinig niya ang ingay mula sa kwarto, akala niya ay may magnanakaw at nagmadali siyang nag-text kay Ranhua. Sumagot siya na hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Gaorui na pumunta sa bahay upang mag-self-quarantine. Tinulungan ni Ranyu ang kaibigan ng kanyang kapatid na palitan ang cold compress bago siya umalis ng panatag. Habang kumakain ng inihaw na pagkain si Ranhua at Gujiao, tumawag si Lindong para sabihin na may taong naghahanap sa kanila sa kanilang silid upang malaman ang tungkol sa proyekto. Sinabi ni Ranhua na huwag tatanggapin ang sinuman maliban kay Dai ng Chaiki Car Company. Nagpunta si Gujiao sa banyo sandali. Nang bumalik siya, hinarang siya ni Zuyun. Sinisi ni Zuyun si Gujiao sa sinadyang pagsasabi ng malakas ng kanyang score upang tuyain siya. Paliwanag ni Gujiao na nagsasabi lang siya ng totoo at pinayuhan niya si Zuyun na huwag masyadong mag-isip. Mabilis magbago ang panahon sa bundok. Habang nasa banyo si Gujiao, isang malakas na hangin ang naglipat sa karatula ng direksyon sa kabilang panig. Napansin ni Ranhua na matagal nang wala si Gujiao at hindi pa bumabalik. Nagtanong siya kung may nakakita sa kanya. Sabi ng lahat ay wala, kaya inayos niya ang grupo para maghiwa-hiwalay at hanapin siya. Ang mga babae naman ay bumalik sa hotel upang maghintay ng balita. Nagpunta si Gyuzi at Yu sa direksyon ng banyo habang si Ranhua ay pumasok sa kagubatan. Sa sandaling ito, ang speaker. Nag-anunsyo ang loudspeaker ng resort na paparating na ang bagyo. Sa oras na ito, si Gujiao ay naligaw na sa kailaliman ng gubat. Dahil sa madulas na damo, hindi sinasadyang na-sprain ang kanyang paa. Napilitan siyang umupo at magpahinga sa tabi ng isang puno. Lubhang nataranta si Ranhua, sinasabi sa kanyang sarili na hindi siya dapat mawalan muli ng isang mahalagang tao. Patuloy siyang naghanap ng mas malalim sa gubat. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan niya si Gujiao na basang-basa sa ulan. Nagmamadaling inalis ni Ranhua ang kanyang jacket at isinuot sa kanya. Pagkatapos ay binuhat niya ito pabalik sa hotel. Sa hotel, si Gyuzi ay balisa at nag-aalala. Nang makita niyang buhat-buhat ni Ranhua ang kanyang kapatid na babae pabalik, panatag ang kanyang loob. Nagmadaling tumakbo si Iyo para tulungan siyang patuyuin ang kanyang buhok. Inakala ni Gyuzi na nakita ni Zuyun si Gujiao sa banyo, kaya't nagplano siyang hilahin siya upang humingi ng paumanhin. Sabi ni Zuyun na hindi na kailangan at tumalikod siya para umalis. Lalo pang dumilim ang panahon at nag-aalala si Gyuzi, kaya't nagmaneho siyang muli upang sunduin si Zuyun pabalik sa hotel. Nang sumakay si Zuyun sa kotse, ayaw niyang bumalik sa hotel o sa bahay. Sinabi ni Gyuzi na sinabi ni Gujiao na nakita niya si Zuyun malapit sa karatula ng direksyon. Hindi na nagtago si Zuyun at prangkang inamin na naiinggit siya kay Gujiao. Bukod pa rito, hindi siya naiintindihan ng kanyang ina at laging naglalagay ng masyadong mataas na inaasahan sa kanya. Sinikap ni Gyuzi na pasayahin si Zuyun at gumamit siya ng ketchup para mag-drawing ng smiley face sa isang slice ng tinapay. Sa huli, napatawa rin siya ni Gyuzi. Pinayuhan siya ni Gyuzi na huwag maging masyadong nahihirapan sa buhay. Ano man ang gusto o ayaw mo, maaari mong harapin ito ng prangka. Dinalhan ni Son Chayan si Gujiao ng instant noodles para mapainit siya at tinanong siya kung naramdaman ba niya ang pagmamahal ng buhatin siya ni Ranhua pabalik sa hotel. Sinubukan ni Gujiao na manatiling kalmado. Nag-text si Telly sa group chat na inilabas na ng mga universidad ang cut-off scores.
Dali-daling hinanap ni Gujiao ang cut-off score ng Jingda. Matapos makita ang resulta, sabik siyang hanapin si Sun Qian para ibahagi ito. Sa sobrang tuwa niya, pumasok siya sa maling silid, sa silid ni Guzi. Kahit na, ibinigay lang ni Sun Tian ang susi ng silid na iyon kay Ranhua at naliligo siya sa loob ngayon. Si Gujiao, na nasa silid, ay nagsimulang magsalita ng walang tigil. Na ang taong gusto niyang ibahagi ang magandang balita ay si Ranhua at inamin niya na nang buhatin siya nito mula sa gubat, naramdaman niya ang kaunting pag-ibig. Sa sandaling iyon, lumabas si Ranhua mula sa banyo. Saka lang nalaman ni Gujiao na pumasok siya sa maling silid. Sa sobrang pagkapahiya, mabilis siyang tumakbo palabas. Nag-iwan si Ranhua ng isang sulat sa pintuan ni Gujiao. Binabati siya sa pagkapasa sa Jingda. Naglalakad si Guzi at Zuyun sa labas. Tumawag si Zujun sa kanyang anak at sinigawan siya dahil hindi siya pumasa tulad ni Gujiao. Sa huli, hindi nakapasa si Zuyun sa kanyang unang pagpipili ang Liuda University. Sa sumunod na ilang taon, wala nang sinumang nakakita sa kanya. Nakapasok si Iyo sa Jinkai University, habang si Guzi ay nabigo pa rin sa exam. Ginamit niya ang bakasyon. Ginamit niya ang kanyang summer break upang bumuo ng isang 3A game kasama ang isang grupo ng mga kaibigan na may parehong layunin. Si Sun Qian naman ay pumunta sa isang pastry shop upang mag-apprentice. Nang magsimula na ang pag-aaral ni Gujiao, sa unang araw pa lang ng military training, pinatawan na siya ng karagdagang pagsasanay. Pagdating niya sa dormitoryo, nagtalo pa sila ng kanyang kasama sa silid na si Shulan. Naisip ni Shulan na ang pag-on ng air conditioner ay maaaring magdulot ng sakit sa air conditioner. Nagbigay si Gujiao ng mga datos upang tutulan ang kanyang argumento. Nakapasa rin si Zhao Fei mula sa Pitogi High School at nakapasok din siya sa Jingda. Agad siyang sumang-ayon sa opinyon ni Gujiao. Kinabukasan, sinumbong ni Shulan ang sitwasyon sa kanyang tagapayo. Nagulat si Gujiao nang malaman niyang si Ranhua pala iyon. Paliwanag niya na abala ang isa sa kanyang mga kaklase, kaya pansamantala lang siyang pumalik. Mula nang magsimula ang semestre, sadyang iniiwasan siya ni Gujiao. Tinanong siya ni Ranhua kung bakit. Hindi makasagot si Gujiao, kaya nagdahilan siya at tumakbo palayo. Malapit nang matapos ang military training. Nagpunta sina Gujiao at Iyo sa pastry shop kung saan nagtatrabaho si Sun Tian para magkita-kita. Inanyayahan ni Iyo si Gujiao na lumabas at nagbigay ng ilang ideya ng mga lugar. Ngunit tinanggihan lahat ito ni Gujiao na sinasabing masyadong ordinaryo. Nagtanong si Gujiao tungkol kay Zuyun. Sinabi ni Sun Qian na hindi pumasa si Zuyun sa Liuda University at sa huli ay nag-aral siya sa Beijing University of Finance and Economics. Naawa si Gujiao kay Zuyun habang si Guzi ay naghahanap ng paraan upang makipag-ugnayan kay Zuyun sa lahat ng dako. Pumunta si Ranhua sa pastry shop upang bumili ng cake. Nagmadaling nagtago si Gujiao sa likod ng counter. Nakita ni Ranhua si Gujiao sa salamin, ngunit hindi niya ito ibinunyag. Pagkatapos niyang bumili ng cake, umalis siya kaagad. Tinanong ni Sun Tian kung bakit siya nagtatago kay Ranhua. Hindi alam ni Gujiao kung paano sumagot. Sinimulan ni Shulan ang paghahanda para sa talent training plan ng paaralan. Nagsimula naman si Siki sa paghahanda para sa civil service exam, samantala, ang layunin ni Sun Fi ay makapasok sa aerospace field pagkatapos ng graduation. Si Gujiao lang ang nakakuha ng pinakamababang marka para makapasok sa Beijing University, ang wala pa ring malinaw na layunin. Nagpadala si Gujiao ng red envelope sa kanyang mga kaibigan, ngunit aksidente niya itong naipadala kay Ranhua. Pagkatapos ay tinawagan niya ito para hilingin na ibalik ito. Tinanong siya ni Ranhua kung kanino niya talaga dapat ipadala. Walang ganang sumagot si Gujiao. Sa sobrang pagmamadali, dahil ang halaga ng red envelope ay 521 yuan, na ang tunog ay katulad ng "I mahal kita" sa Chinese. Nag-alala si Gujiao na baka mali ang pagkaintindi ni Ranhua. Niloloko siya ni Sun Fei sa tabi niya at pinilit siyang sabihin kung sino ang taong kinatatakutan niya na baka magkamali ng pagkakaintindi. Naiinis si Shulan sa ingay ng tatlo, kaya pinaalalahanan niya sila na ang gabi ay para sa pagpapahinga at ang volume ay hindi dapat lumampas sa 40 ist. Bukod pa rito, ang entrance exam ay gaganapin pagkatapos ng military training. Pinayuhan niya ang kanyang mga kasama sa silid na huwag mag-aksaya ng oras. Naalala ni Ranhua ang sinabi ni Gujiao sa paglalakbay para sa pagtatapos na sa kolehiyo, sana ay makikita siya araw-araw. Kaya, nagdahilan siya na kunin ang banner upang makipagkita kay Gujiao sa gymnasium. Kasabay ng pagbibigay sa kanya ng cake. Sa katunayan, habang nag-check-in sa hotel sa graduation trip, sinasadyang tandaan ni Ranhua ang kaarawan ni Gujiao. Lubhang naantig si Gujiao sa sandaling ito, ngunit sinabi niya pa rin sa sarili na mahirap siyang mabuhay muli at dapat niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang baguhin ang kanyang kapalaran. Hindi siya maaaring mag-ibig at magpabaya muli. Nagtago din si Iyo mula sa paaralan upang i-celebrate ang kaarawan ni Gujiao, ngunit nakalimutan niya ang prutas sa paaralan. Habang umaakyat siya sa pader palabas, na-stuck siya doon. Kailangan pa niyang humingi ng tulong kay Ranhua upang makababa sa lupa. Habang inilalabas ni Ranhua si Iyo mula sa paaralan, may daladalang cake si Gujiao at nagmamadaling tumakbo pabalik sa dormitoryo. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, hinarang siya ni Ranhua. Akala ni Gujiao ay isang security guard siya, kaya't nagplano siyang sumigaw. Nagmamadaling tinakpan ni Ranhua ang kanyang bibig. Ang malapit na pakikipag-ugnayan na ito ay nagpatibok ng malakas sa puso ni Gujiao. Nakatanggap si Gujiao ng biglaang abiso tungkol sa pagbabago sa schedule ng klase na nagdagdag ng klase sa English. Kinaumagahan, tumakbo siya sa silid-aralan at nalaman na siya lang mag-isa sa silid. Huli rin dumating ang guro. Pagkatapos magtanong, nalaman niya na sa entrance exam ng mga
mga freshman, siya lang ang hindi kwalipikado na ma-exempt sa kursong ito. Maging ang guro ay nagulat. Nagtungo si Guzi at ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa bar upang magdiwang. Malapit nang ilunsad ang tatlo i-game. Aksidente niyang nakita si Zuyon na masayang sumasayaw. Lumapit si Guzi para batiin siya, ngunit inis si Zuyon. Nararamdaman niya na dahil nag-aral siya sa isang pangalawang antas na universidad, pinagtatawanan siya ng iba. Sinubukan pa ni Guzi na magpakita ng interes, ngunit ayaw siyang pansinin ni Zuyon. Pagdating sa panahon ng pagrehistro para sa elective courses ng mga freshman, si Gujiao lang ang hindi nakakuha ng anumang kurso na may 3 credits. Sinabi ni Shulan na may mga kinakailangan sa score ang lahat ng mga kursong may 3 credits. Medyo nadismaya si Gujiao. Ang tanging natitirang elective course sa website ay ang isa mula sa laboratorio ng self-driving car. Kung matagumpay siyang makakapagrehistro, baka sapat na ang kanyang mga credits. Ngunit, napakamababa naman ang passing rate para sa kursong ito sa Beijing University. Napilitang sumugal si Gujiao. Sumama si Sun Fei kay Gujiao sa interview. Si Lindong ang namamahala sa screening at siya rin ang head ng Human Resources Department ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Gujiao sa nakaraan niyang buhay. Palagi siyang umaabuso sa kanyang posisyon para sa sariling kapakinabangan, mayabang at mapagmataas. Nang isumite ni Gujiao ang kanyang transcript, tinanggihan siya agad ni Lindong dahil sa napakababang score. Nagreklamo si Gujiao kay Ranhua. Sinabi ni Ranhua na tama lang ang ginawa ni Lindong dahil ang score ni Gujiao ay nasa ilalim at may tiyak na mga kinakailangan ang laboratorio ng self-driving car. Naramdaman ni Gujiao na minamaliit siya. Nanumpa siya kay Ranhua na sa loob ng isang buwan, tiyak na makakasama siya sa grupo ni Professor Tan. Araw-araw naghihintay si Guzi kay Zuyon sa pintuan ng bar. Sa wakas, dumating din siya ngayon. Sinabi ni Zuyon kay Guzi na uminom ng alak kasama siya. Si Guzi ay may allergy sa alak, ngunit hindi niya kayang tanggihan si Zuyon. Hindi pa siya nakakainom ng ilang baso, lasing na siya sa bar. Kailangan ni Zuyon ng maraming lakas upang mailagay si Guzi sa isang malaking basurahan at itulak siya pa uwi. Sa kalagitnaan ng daan, medyo nagkaroon ng kamalayan si Guzi at sinabi na anuman ang gusto ni Zuyon na gawin, sasamahan niya ito. Inalala niya ang mga kahanga-hangang tagumpay ni Zuyon noong high school at nalunod siya sa pakiramdam ng paghanga. Ayaw ni Zuyon na balikan ang nakaraan, kaya iniwan niya si Guzi sa gate ng residential area. Kinaumagahan, lumabas si Litong para magtapon ng basura. Nakita niya ang kanyang anak na nakahiga sa basurahan, kaya't kinalagkad niya ito palabas at sinermunan. Sinimula ni Gujiao na mag-aral ng English ng masigasi. Nagpunta siya sa pastry shop kung saan nagtatrabaho si Sun Tayan upang mag-aral mag-isa. Maingat na naghanda si Sun Tayan ng cake at milk tea para sa kanya. Hindi nagtagal at oras na ng pag-uwi sa trabaho. Nagmadali si Iyo at umorder pa ng inumin. Ayaw ni Gujiao na maging masyadong malapit kay Iyo, kaya nagdahilan siya na babalik na siya sa kanyang silid upang mag-aral. Nagplano si Iyo na ihatid siya, ngunit bigla siyang nakatanggap ng text message na nag-aabiso na mali ang kanyang paradahan, kaya't kailangan niyang umalis upang ilipat ang kotse. Sa unang klase ng programming, sinadyang lumikha ni Professor Tan ng isang komplikadong virus program upang hamunin ang mga estudyante. Naalala ni Gujiao na sa nakaraang buhay niya ay nakaranas din siya ng katulad na problema at ang pangunahing prinsipyo ng solusyon ay hindi naman naiiba. Kaya, mabilis niyang natapos ang code at ipinakita ito kay Professor Tan. Lubos na nasiyahan ang professor. Pagkatapos ng klase, inanyayahan niya si Gujiao na maging class officer niya. Nagbigay si Gujiao ng isang kondisyon na makasali siya sa laboratorio ng self-driving car ng professor. Nang sumang-ayon si Professor Tan, ang unang taong pinagmalaki ni Gujiao ay si Ranhua. Habang pinupuri siya ni Ranhua, sinamantala niya ang pagkakataon na purihin ang kanyang sarili ng kaunti na siya ang unang taong ay nakapasok sa laboratorio ni Professor Tan bilang isang freshman. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Lindong upang gawin ang mga kaugnay na pamamaraan para kay Gujiao. Nagulat si Lindong nang makita si Gujiao at nagbabala na kahit na nakapasok siya sa laboratorio, hindi pa rin siya sigurado na makakakuha ng credits. Ito ay dahil ang self-driving car laboratory ay palaging madali ang pagpasok ngunit mahirap ang paglabas. Ang biglaang pagningning ni Gujiao sa klase ng programming ay nagpabago sa saloobin ni Shulan ng 180 degrees. Ang Chaiki Car Group ay aktibong lumapit sa self-driving car laboratory ng Beijing University upang talakayin ang kooperasyon sa pagitan ng paaralan at negosyo. Nagbigay si General Manager Zeng ang napakahigpit na mga kondisyon para makipagtulungan lang sa pamumuhunan sa lugar ng laboratorio, ngunit gusto nilang kunin ang malaking bahagi ng shares. Napagtanto ni Ranhua na may masamang intensyon ang kalaban, ngunit kung mayroon siyang halaga na maaaring pagsamantalahan, maaari rin nilang samantalahin ito para sa kanilang sarili. Walang naintindihan si Gao Rui nang marinig niya ito. Pagbalik nila sa laboratorio ng paaralan, matagal nang naghihintay si Zhaolun, ang general manager ng Junlian Investment Company. Nang marinig niya na nag-aalok ng kooperasyon ang Chaiki Car Company, humiling din siya na mag-ambag ng shares. Sa weekend, hiniling ni Iyo sa kanyang ama na sunduin siya pa uwi. Pinagalitan ni Ifa ang kanyang anak dahil sa hindi paghahanap ng kasintahan at pag-aaksaya ng oras. Sinabi niya na magandang prospect si Gujiao. Sabi ni Iyo, hindi siya interesado kay Gujiao. Bukod pa rito, siya ngayon ay naghahanda para sa isang English certification exam. Iminungkahi ni Ifa na hilingin ng kanyang anak kay Gujiao na tulungan siyang mag-aral.
Parang nagkaroon ng inspirasyon si Iyu at nagmamadali siyang pumunta sa bookstore upang bumili ng mga materyales. Si Ranhwa ay wala pa ring ideya tungkol sa kooperasyon sa Cheiki Car Company, kaya't pumunta siya sa isang cave upang magtrabaho part-time upang makahanap ng inspirasyon. Pumunta si Gujiao sa cave at aktibong sinuri ang tungkol sa monopoly at human resource exploitation policy ng Cheiki. Salamat sa kanyang karanasan sa nakaraang buhay, mayroon siyang malalim na pag-unawa sa mga digmaang pangkalakalan na nagpabigla kay Ranhwa. Hindi sinasadyang natapon ni Gujiao ang kape sa mesa. Habang kumukuha si Ranhwa ng basahan, isang senior ang lumapit upang kausapin siya. Nang makita ito ni Ranhwa, bumalik siya at sinabi ang ilang salita. Mahipalag ng tulong ang kanyang kahalili sa Summit of Our Youth. Pagkatapos ay nagpunta si Diltuit sa laboratorio upang hanapin ang kanyang kuya, si Dil Chaiho. Nang makita ni Kaodu si Diltuit, naramdaman niya na pamilyar ito sa kanya. Nakilala niya na siya ang kanyang crush na babae na nakita niya nang mailagnat siya. Upang mapatibay ang kanyang cool na imahe, nagpanggap siyang tumatawag sa telepono at nagpakita ng sobrang pagiging abala. Natawa si Diltuit kaya tinawagan niya ang kanyang kuya upang ibunyag ang kasinungalingan ni Kaodu. Dinala ni Dil Chaiho ang kanyang kapatid sa kainan ng universidad upang kumain. Si Isesu ay patuloy na nagreklamo sa kanyang tainga at hiniling ni Tigyao na tulungan siyang magturo ng Ingles. Si Tigyao ay nagtakda din ng lokasyon sa kainan. Habang kumakain, nag-abot ang dalawang panig. Si Isesu ay nagpakain kay Tigyao upang manalo sa kanyang puso. Nakita ni Dil Chaiho na si Tigyao ay humihinga. Nagbubuhos siya ng mainit na tubig para sa kanya. Halatang mas na-appreciate ni Tigyao ang atensyon ni Dil Chaiho. Nakita ni Dil Nguit ang interes ng kanyang kuya kay Tigyao at napansin din na hindi si Isesi ang kanyang kahalili. Kaya pinayuhan niya ang kanyang kuya na huwag maging masyadong matindi kay Isesi. Sa pagbalik sa laboratorio, tinanong ni Kaodu si Dil Chaiho kung may nobyo na si Dil Nguit. Tinanggi ito ni Dil Chaiho, ngunit idinagdag na sa diksyonaryo ng isang matapang na babae, walang lugar para sa mga lalaki. Dinala ni Elk din si Tigyao sa laboratorio at sinabi sa kanya na malapit nang pumunta si Dil Chaiho sa Alemanya para sumali sa isang proyekto ng pakikipagtulungan sa Bosch. Tungkol naman sa trabaho ni Tigyao sa laboratorio. Sa paglipat sa laboratorio, sinabi ni Elk din na ang kanyang trabaho ay maglinis ng makina at magwalis. Habang naglilinis ng sahig si Tigyao, si Dil Chaiho ay lumabas sa opisina ni Professor. Tinanong niya kung talagang pupunta siya sa Alemanya. Sinabi ni Dil Chaiho na kung may magpapapigil sa kanya, pag-iisipan niya ito. Si Tigyao ay hindi nag-isip pa at naramdaman lamang na nalulungkot para kay Professor dahil mawawalan siya ng isang mahusay na talento. Nagpasya na si Dil Chaiho na pumunta sa Alemanya. Tinanong ni Kaodu kung pupunta si Dil Nguit upang magpaalam bago siya umalis, ngunit ang sagot ay hindi. Habang naglilinis ng makina si Tigyao sa laboratorio, muntik na niyang mabura ang label. Dahan-dahang binura ni Tigyao ang label na nilikha ni Dil Chaiho sa unang taon niya. Nagkasalubong ang dalawa at nakita nila ang mga saloobin na iniwan ng isa't isa. Agad silang tumakbo sa lugar kung nasaan ang bawat isa, ngunit dumaan lang sila sa isa't isa. Bumalik si Tigyao sa laboratorio at narinig mula sa isang kaklase na may lalaki na naghihintay sa kanya sa ibaba. Lumingon siya at nagulat nang makita si Isesi. Dumating si Isesi para magsumite ng kanyang takdang aralin, kaya kailangan ni Tigyao na tulungan siya sa kanyang gawain. Nakita ni Dil Chaiho ang eksena mula sa tabi, ngunit hindi siya lumapit para abalahin sila. Nakatanggap si Chu Sefi ng babala ng pagpapatalsik mula sa paaralan. Ang laro na binuo ni Tifi ay nasa tuktok ng ranggo sa loob ng 3 magkakasunod na linggo. Tuwang-tuwa siyang pumunta upang hanapin si Chusei upang ibahagi ang kanyang kagalakan. Ipinakita ni Chusei ang babala ng pagpapatalsik kay CDC, ngunit sinabi niya na anuman ang mangyari sa kanya, gusto pa rin niya siya. Nagdaos ng farewell party ang laboratorio para sa grupo ni Dil Chaiho. Sa buong party, mag-isa lang si Tigyao na umiinom ng alak dahil wala siyang kakilala. Lumapit si Dil Chaiho sa kanya. Tinanong ni Tigyao ang isang problema sa matematika kung paano mabilis na mag-converge ang isang function. Sumagot si Dil Chaiho na pinakamahusay na subukan ito ng praktikal, na nagpapahiwatig ng hindi pa nila naaaming damdamin sa isa't isa. Sinabi ni Dil Chaiho na kung maghihintay silang dalawa, mas lalong magiging stagnant ang mga bagay. Nang makita na lasing na si Tigyao, hinila siya ni Dil Chaiho at dinala sa paaralan. Nang makabalik sila sa campus, 2 tao ang umupo sa tabi ng sports ground. Hinalikan ni Tigyao si Dil Chaiho nang lasing siya. Hindi na niya ito tinawag na kuya at sa halip ay tinawag siya sa kanyang pangalan. Pagkatapos, ibinigay niya sa kanya ang kanyang high school name tag bilang souvenir. Pinasa ni Dil Chaiho si Tigyao papunta sa kanyang dorm. Sa daan, ibinunyag ni Tigyao ang kanyang sikreto na nagmula siya sa hinaharap 15 taon ang nakaraan. Naalala ni Dil Chaiho ang mga pagkakataon na nag-aatubili si Tigyao na magsalita at naramdaman niya na tila may katulad din siyang karanasan. Nang magising si Tigyao kinabukasan, nalito pa rin siya at hindi matandaan kung ano ang nangyari kagabi. Gumawa si Tiim ng bagong recipe ng milk tea at ibinigay ito kay Tigyao upang tikman. Agad na bumukas ang pintuan ng milk tea. Nabuksan ang pintuan ng memorya sa kanyang ulo. Nahalikan niya si Dil Chaiho
Chai-ho at tila sinabi rin niya ang kanyang lihim sa paglalakbay sa oras. Sa bahagi ng huli, hindi siya sigurado. Pagkatapos mag-empake ni Drift Chai-ho, sinadya niyang magpatagal sa taksi at hiniling kay Kao-du na bumili ng ilang souvenir. Nagtaka si Kao-du dahil si Drift Chai-ho ay laging mahusay sa kanyang trabaho at hindi niya alam kung bakit siya nagiging mabagal ngayon. Nagpunta si Tigyao sa laboratorio upang hanapin si Drift Chai-ho at narinig mula kay Death Dennis na umalis na siya ngunit naiwan ang isang portable hard drive. Kinuha niya ito at tumakbo palabas. Naghintay si Drift Chai-ho kay Tigyao. Inakala niya na may sasabihin siyang mga salita upang pigilan siya, ngunit tinanong ni Tigyao kung ano ang sinabi niya noong nakaraang gabi. Dismayado, sumagot si Drift Chai-ho na narinig niya lang siyang nagtanong ng ilang issue tungkol sa function. Naramdaman ni Tigyao ang kaunting lunas at nanood lamang habang umalis si Drift Chai-ho sa kotse. Pagdating sa kanyang dorm, naisip ni Tigyao na nakarating na si Drift Chai-ho sa Alemanya. Naisip niyang mag-text at tanungin siya kung sinabi niya ang tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli, ngunit naramdaman niya na kung gagawin niya ito, mas lalo siyang magiging guilty. Kaya, in-edit niya ang mensahe ng maraming beses. Sa sandaling ito, sinabi ni Tize na may bagong balita sa paaralan. Naisip ni Tigyao na nabunyag na ang kanyang sikreto. Ipinaliwanag ni Tize na ito ay dahil may bagong milk tea, ang bagong kainan at inanyayahan siyang subukan ito. Naramdaman ni Tigyao ang malaking kaba. Malamang, sa wakas ay makakapag-relax na siya. Nagpunta si Tigyao at si Im sa milk tea shop sa kainan. Ang milk tea shop ay hindi pangkaraniwang punong-puno ng tao ngayon. Kahit si Tigilan, na bihirang humingiti, ay bumili ng isang baso. Binilang ni Im ang mga tao na nasa pila. Nang dumating ang turn ni Tigyao, sapat na ang mga natitirang sangkap para sa kanya. Si Drift Chai-ho ay nakarating na sa Alemanya, ngunit ang kanyang isipan ay napuno ng sikreto na sinabi ni Tigyao habang siya ay lasing, ilang araw na ang nakalipas. Siya pala ang pinakakinamumuhian niyang tao sa kanyang nakaraang buhay, at sa buhay na ito, siya ang pinakarespetadong guro. Kung ganoon, gamitin natin ang pagkakakilanlan ng buhay na ito upang magkasundo sa kanya. Si Tigyao ay naglilinis pa rin sa laboratorio. Ang lahat ng nasa isip niya ay si Drift Chai-ho, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na isa na siyang matanda at dapat niyang malaman kung paano magpatuloy. Habang nag-iisip siya, biglang tumayo si Drift Chai-ho sa likuran niya. Ang buong laboratorio ay nabigla. Nagulat din si Thai. Ipinaliwanag ni Drift Chai-ho na ayaw niyang magtrabaho para sa iba, kaya naghanda siya ng maaga. Ang layunin ng pagkilos na ito ay upang takutin ang boss at naghanda na siya ng mga plano kaya walang dapat ikabahala. Pagkatapos ng presyon na ito, malinaw na sumuko ang boss at lumikha ng isang president para sa pagtatatag ng isang startup team sa loob ng bansa. Buong pusong suportado ni Thai ang planong ito. Nagpanukala si Drift Chai-ho na bukod sa orihinal na Team 5, kailangan niya si Tigyao bilang kanyang assistant. Ang unang gawain ay ihambing ang higit sa 10,000 linya ng code. Napagtanto ni Tigyao na si Drift Chai-ho ay isang nakakainis na workaholic anuman ang panahon. Pagkatapos niyang kumpirmahin muli na hindi siya nagsinungaling sa farewell party, formal siyang nagtrabaho. Naghanda si Drift Nguyen na mamuhunan sa bagong uri ng milk tea na binuo ni Im, kaya inimbitahan niya si Drift Chai-ho na samahan siya para mag-survey. Kinuha ni Drift Nguyen ang plano, ngunit naramdaman niya na hindi ito isinulat ni Im sa kanyang sarili. Ang plano ay may malalim na pagsusuri ng mga potensyal na pagsabog sa hinaharap na sektor ng consumer. Mas profesional kaysa sa isang malalim na ulat sa pananaliksik sa merkado. Naalala ni Drift Chai-ho na nakakita siya ng katulad na pamagat sa computer ni Tigyao at nahulaan na tinulungan niya ito. Tinanong ni Drift Chai-ho ang isang babae na nakatuon sa kanyang karera tulad ni Drift Nguyen kung ano ang kanyang saloobin sa pag-ibig. Sinabi niya na gusto ng kanyang kasama sa kwarto ang isang babae na may parehong pagkatao ni Drift Nguyen, ngunit tila ayaw ng kabilang panig na magkaroon ng relasyon. Sinabi ni Drift Nguyen na sa mga lalaki, magbibigay siya ng 100 puntos sa simula at magbabawas ng mga puntos pagkatapos. Naramdaman ni Drift Chai-ho na mayroon pa siyang pag-asa hanggat pinananatili niya ang 100 puntos. Mabilis na umalis si Drift Chai-ho. Dumating si Kao-du at sinabi ni Drift Nguyen na hello. Mabilis ding tumakbo si Kao-du. Si Sesu ay magtatapat ng kanyang pag-ibig kay Tigyao. Naisip niya ang ilang paraan, ngunit naramdaman niya na hindi ito maganda. Sa wakas, nagpasya siyang bigyan siya ng tiket para sa final game kung saan siya ay lalahok at inimbitahan siyang manood. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, hinarang siya ni Im. Sinabi ni Im na ibibigay niya ang tiket kay Tigyao at kukunin niya ang isang tiket para sa kanyang sarili. Si Drift Chai-ho at Kao-du ay magkasama na nagpapakilala ng bagong binuo na sistema ng artificial intelligence surveillance. Nag-install sila ng heart rate monitor sa seatbelt upang tumpak na masubaybayan ang tibok ng puso ng driver. Dahil ang imbensyon ng AI ay dapat munang subukan ng taong iyon, inimbitahan ni Drift Chai-ho si Tigyao na tulungan siyang kumpletuhin ang pagsubok. Pareho silang uminom ng isang baso ng alak. Matapos magsimula ang pagsubok, naaalala ni Tigyao ang nangyari sa farewell party at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Nag-aalala si Drift Chai-ho na malalaman ni Tigyao na nagmula din siya sa 15 taon sa hinaharap kaya ang kanyang puso ay tumibok din ng malakas. Ang tibok ng puso ng dalawa ay tumataas at bumababa.
Nang matapos ang pagsubok, hindi na hinarap ni Tigyao si Drift Chaiho at mabilis na tumakbo palabas para magpahinga. Hinabol siya ni Drift Chaiho at sinabi ang pag-aalala ni Tigyao at nangako na hindi siya magiging hadlang sa kanyang paghahanap ng pangarap. Pagkatapos ay bigla niyang niyakap at hinalikan si Tigyao. Sa una, sinubukan ni Tigyao na pigilan ang sarili, ngunit sa huli, nasakop siya ng kagandahan ni Drift Chaiho at nalunod siya sa matamis na halik. Ang ilang mag-aaral na kumukuha ng litrato sa malapit ay hindi sinasadyang naitala ang sandali ng kanilang paghahalikan. Nagpunta si Isisi sa paaralan upang hanapin si Tigyao. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, umalis siya ng galit. Sa daan pabalik sa paaralan, nabangga siya ng isang truck. Nang sumunod na araw, ang blur na larawan ni Drift Chaiho at si Tigyao ay kumalat sa buong forum ng paaralan. Nag-text si Tigyao kay Drift Chaiho at agad siyang nagpasok ng isang code. Sa isang press conference para sa paglulunsad ng laro ni TTV, sinadya ni Chusef na dumaan upang makita siya muli. Nais ni TTV na magbigay ng ilang salita ng paghihikayat, ngunit ang kanyang mga salita ay clumsy. Naintindihan ni Chusef ang intensyon ni TTV at sinabi na siya ay naghahanda na bumalik sa paaralan at hindi na niya naramdaman na siya ay isang bigo. Ang buhay ng bawat tao ay hindi dapat matukoy ng iba. Nang makita ni TTV si Chusef na ngumiti sa kanya sa unang pagkakataon, siya ay tuwang-tuwa. Dinala ni Tigyao si TTM upang makipag-usap sa isang kumpanya na gustong mamuhunan sa kanila. Sa simula, mayroon lamang isang kumpanya na interesado sa pamumuhunan, ngunit ang kanilang kontrata ay halos nag-iiwan kay TTM. Nagpanggap si Tigyao na bihasa na siya sa ganitong mga bagay. Biglang lumapit si Dick Nguyen sa mesa at nag-alok na mamuhunan ang ICT Investment Fund sa 20% na mas mataas na presyo. Ang dalawang panig ay masaya na pumirma sa kasunduan. Sa wakas ay naalaala ni TTM ang laro ng basketball ni ICC. Nang tumakbo si Tigyao sa basketball court tapos na ang laro, agad niyang tinawagan si ICC, ngunit si ICC ang sumagot sa telepono. Inanunsyo niya na naaksidente si ICC. Tinawagan ni Tigyao upang magtanong tungkol sa mga pinsala ni ICC. Sinabi ni ICC na wala nang dapat ikabahala at na si ICC ay napili na ng isang basketball tournament sa ibang bansa at malapit nang magpunta sa ibang bansa para sa pagsasanay. Matapos ibaba ang telepono, naramdaman ni Tigyao ang kaligayahan. Bagaman hindi niya gusto si ICC sa buhay na ito, ang dalawa ay maaaring maging mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili na isang magandang bagay. Bumalik sa silid ng ospital, pinasalamatan ni ICC si ICC sa pagligtas sa kanyang mukha. Sa katunayan, pagkatapos ng pinsalang ito, hindi na makapaglaro pa si ICC. Nakipag-ugnayan si ICC upang magpadala sa kanya sa ibang bansa para sa physical therapy. Ngunit si ICC ay nawala ng pag-asa. Agad niyang binasag ang koponan ng larawan. Nagdaos ang laboratorio ng isang pulong upang pumili ng isang paksa, ngunit hindi nakatanggap si Tigyao ng paunawa. Matapos ang pulong, tinanong ni Drift Chaiho si Tigyao kung bakit hindi niya ipinaalam kay Tigyao. Inisip ni Tigyao na si Tigyao ay isang first year na mag-aaral lamang at hindi kailangang dumalo. Naalaala ni Tigyao ang kanyang nakaraang buhay sa kumpanya kung saan maaari lamang siyang mamahagi ng tanghalian sa kanyang mga kasamahan. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang gumawa ng pagbabago. Inimbitahan ni Drift Nguyen si Drift Chaiho na kumain, ngunit ginamit ni Drift Chaiho ang pangalan ng kanyang kasama sa kwarto upang pag-usapan ang kanyang mga problema sa relasyon. Naniniwala si Drift Nguyen na kung ang isang lalaki ay hindi formal na nagtatapat, ang isang babae ay hindi magsisimula ng isang malabong relasyon. Sa pagdinig nito, naliwanagan si Drift Chaiho at tumakbo sa laboratorio upang hanapin si Tigyao. Sinabi ni Dennis na kumuha si Tigyao ng pahinga. Sa sandaling ito, si Tigyao ay nasa bahay na nag-aaral ng mga reference na paksa para sa kanyang thesis. Dumating si CTC upang ipagyabang na ang kanyang relasyon kay Chusi ay nagiging maayos. Ayaw mag-abala ni Tigyao na makipag-usap, kaya pinayuhan niya ang kanyang kuya na huwag maging masyadong maarte at pinatalsik niya si CTV. Pagkatapos na umalis si CTV, si Tigyao ay mayroon pa ring sakit ng ulo sa paksa. Ang lahat na naisip niya ay napanaliksik na ng ibang tao at pinagalitan siya ni LTD sa pag-ulat ng mas mataas na antas. Matapos magtrabaho, nagpunta si Drift Chaiho sa laboratorio upang suriin ang kagamitan at nakita si Tigyao na tahimik na pumasok. Tahimik na sinundan siya ni Ellis Chaiho. Nang makita niyang sinusuri niya ang mga nakaraang paksa sa computer, bigla siyang nagsalita at sinabi na hindi siya kailangang magmadali. Ngunit naniniwala si Tigyao na ang pagkakataon ay mawawala kung hindi niya ito gagabayan. Habang nag-uusap sila, tumakbo si Dennis sa laboratorio na may dalang milk tea para kay Drift Chaiho. Mabilis na nagtago ang dalawa. Hindi nakita ni Lindong si Luan Zihua kaya umalis siya. Pagkatapos, naghalikan sila sa isang matamis na yakap. Tinanong ni Guxuejiao si Luan Zihua para magrekomenda ng modelo ng data. Pagkatapos ng ilang patnubay, naisip ni Guxuejiao ang AI technology ng 15. Pagkatapos, pumunta si Guzi sa University of Economics and Finance para hanapin si Zuyun at sumama sa kanya sa klase para makinig sa lecture. Nang tinawag siya ng guro para magtanong, maswerteng nasagot niya ito ng maayos. Pagkatapos ng klase, naglakad sila sa school grounds. May ilang estudyanteng babae na lumapit para magpa-picture kay Guzi
Guzi na ikinagalit ni Zuyun. Nag-organisa si Professor Tan ng pulong para pag-usapan ang mga proyekto. Ang proyekto ni Guxuejiao ay napili at naging isa sa mga proyekto. Pangunahing kooperasyon sa pagitan ng paaralan at kumpanya. Iminungkahi ni Guxuejiao na isama ang kanyang framework ng pananaliksik sa structure system na pinangangasiwaan ni Luan Zihua at pumayag si Professor Tan. Pagkatapos ng unang round ng high-level testing, tumawag si Gao Rui para ipaalam na may mag-function ang AI system, kaya dali-daling pumunta si Guxuejiao sa site. Huminto ang kotse sa tabi ng isang dagat ng mga bulaklak sa gilid ng kalsada. Nang buksan niya ang pinto ng kotse, nagulat siyang makakita ng isang baukwet ng mga sariwang bulaklak. Mabilis na lumitaw si Luan Zihua mula sa likod. Sa oras na ito, nalaman ni Guxuejiao na ito pala ay isang date na sadyang inayos niya. Gustong opisyal na kumpirmahin ni Luan Zihua ang kanilang relasyon at masayang pumayag si Guxuejiao. Tinanong niya muli ang tungkol sa malfunction ng system. Binuksan ni Luan Zihua ang voice system at isang pamilyar na boses ang narinig. Ito ay boses ni Guxuejiao. Lubos siyang nasiyahan sa regalong ito. Pagkalipas ng 2 taon, sumali rin si Shulan sa Unmanned Vehicle Laboratory. Opisyal na inilunsad ang proyekto na pinamumunuan ni Luan Zihua. Pumunta ang Baochi Automobile Company upang makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Sa party, patuloy na pinipilit ni Zengkin si Luan Zihua na uminom, ngunit tumanggi siya. Nakita ito ni Gao Rui at nagpadala ng text message kay Guxuejiao. Dali-dali siyang pumunta sa restaurant upang iligtas sila. Pinilit ni Zengkin si Luan Zihua at Gao Rui na maglibot at mag-alok ng inumin at hindi sila makatanggi kaya kinailangan nilang uminom. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo si Guxuejiao sa silid. Partido, nakita ni Gao Rui si Guxuejiao at nakahinga ng maluwag. Nagpakilala si Guxuejiao bilang assistant ni Luan Zihua at nag-ikot-ikot upang mag-alok ng inumin. Pagkatapos ay sunod-sunod na nag-toast at sa huli ay pinainom si Zengkin hanggang sa hindi na siya makatayo ng tuwid. Sa puntong ito, hinila ni Luan Zihua si Guxuejiao palayo. Naalala niya na sa farewell party, napakababa ng tolerance ni Guxuejiao sa alak. Paliwanag ni Guxuejiao na uminom na siya ng anti-alcohol medication nang mas maaga at sinubukan niyang sabihin ang tungkol sa pag-inom niya sa nakaraang buhay. Ngunit nagbago agad siya ng isip. Matagumpay na nilagdaan ni Luan Zihua at ng Baochi Automobile Company ang kontrata. Nag-order si Guxuejiao ng isang cake sa tindahan ni Son Tianchan upang magdiwang, ngunit mukhang malalim pa rin ang iniisip ni Luan Zihua. Sinabi niya na bago siya dumating, huling minuto, hindi siya nangahas na magpabaya. Pinawi ni Guxuejiao ang kanyang pag-aalala at sinubukan siyang halikan. Nang magyakap sila, biglang binuksan ni Gao Rui at Luan Yu ang pinto at nagpaputok ng mga paputok upang magdiwang na naging awkward ang atmosphere. Dali-daling tumakbo si Guxuejiao sa silid. Nang matapos ang party, sadyang inayos ni Luan Yu na ihatid ni Luan Zihua si Guxuejiao pauwi. Ngunit sinabi ni Gao Rui na gusto niyang sumama kay Luan Zihua pabalik sa campus. Nang makita na hindi sensitibo si Gao Rui, hinila siya ni Luan Yu sa kanyang sasakyan. Nang makita ang pagnanakaw ng tingin ni Luan Zihua at Guxuejiao, naramdaman ni Luan Yu ang awkwardness at sweetness. Hinatid ni Luan Zihua si Guxuejiao sa gate. Habang nag-uusap sila, bumaba si Litong upang magtapon ng basura. Dali-daling nagtago si Guxuejiao sa likod ng mga halaman. Nang bumalik si Luan Zihua, nagkataon na nakasakay siya sa kotse ni Grandpa Gu. Hindi alam ni Grandpa Gu ang kanilang relasyon, kaya napakamagalang niya kay Luan Zihua at inanyayahan pa siyang bumisita sa kanilang bahay kung may oras siya. Gumanda ang buhay ng pamilya ni Guxuejiao. Pumunta si Litong sa isang massage parlor para mag-relax. Tumawag siya ng 3 therapist, ngunit hindi niya inihanda ang isa para kay Guzi na nagdulot ng kanyang walang tigil na pagrereklamo. Naalala ni Grandpa Gu ang nakasalubong niya si Luan Zihua habang nagmamaneho kanina. Nagmamadaling sinabi ni Guzi na nagde-date sina Luan Zihua at Guxuejiao at naawa siya sa isang napakahusay na tao na tulad ni Luan Zihua. Dali-daling ipinaliwanag ni Litong na napakahusay din ni Guxuejiao. Hindi natanggap ang TE sa project ng technical department ng Baochi Automobile. Iginiit ni Luan Zihua na maraming beses nang sinubukan ang laboratorio at walang pagkakamali. Hiniling ni Gao Rui kay Zengkin na tulungan siyang makipag-ugnayan sa technical department upang makipag-usap, ngunit sinabi ni Zengkin na ginawa niya ang kanyang makakaya. Ayon sa kontrata, babawiin ng Baochi ang lahat ng teknolohiya at patent ng laboratorio at pagkatapos ay ipagpapatuloy ang TE sa project sa pamamagitan ng internal research. Kung hindi papayag ang laboratorio, kailangan nilang magbayad ng malaking multa sa paglabag sa kontrata. Maliwanag na gustong makuha ng Baochi ang proyekto ng walang anumang gastos. Galit na umalis sina Luan Zihua at Gao Rui. Agad na bumalik si Gao Rui sa laboratorio habang hindi alam kung saan pumunta si Luan Zihua. Pinadala ni Shulan ang balita kay Guxuejiao. Tinulaan ni Guxuejiao na nasa Summit Cave na si Luan Zihua at doon nga niya ito nakitang gumagawa ng kape. Tinanong ni Guxuejiao kung ano ang susunod niyang gagawin. Sumagot lang si Luan Zihua na bahala na. Tinulungan sila ng kasintahan ni Shulan na mahanap ang abogadong si Zhang. Ayon kay abogado Zhang, ang kontrata ng tiyuhin ni Guxuejiao ay may mga pananakop na probisyon lamang. Kung ito ang magiging panimula, mataas ang posibilidad na manalo sila sa kaso. Gayunpaman, magiging mahirap na makipag-usap sa legal na departamento ng kumpanya ng tiyuhin niya, kaya magiging mahal din ang mga bayarin. Naghanap si Guxuejiao ng paraan para ibenta ang kanyang mga shares para makalikom ng pondo at sinabi niya na itutuloy niya ang kaso. Si Luan Zihua naman ay nagtungo sa pangkalahatang tagapamahala ng Junlian Company na si Izhao. Sa pagsisiyasat ni Eng Izhao, noong taon na iyon ay nagtapos din siya sa Capital University of Economics at siya ang unang kinunan ng patent ni Uncle Chai. Kahit na hindi siya pumayag, lumipas na ang maraming taon at ang dating sigla ay wala na. Hindi naglihim si Luan Zihua, sinabi niya na ang pagkabigo ng kooperasyon ay inaasahan na.
Ang huli niyang layunin ay paalisin ang Bachai Automobile Company sa China. Tinanong din niya si Eng Hizhao tungkol sa orihinal na kontrata at sa mga probisyon sa pagpapawalang bisa nito. Noong taong iyon, ipinadala ng Bachai Company ang kanilang mga tao para kunin ang lahat ng kagamitan sa laboratorio. Nang makita ito, nag-alala si Guxue Zhao. Pumunta siya sa bahay ni Lun Zihua at hiniling na samahan siya nito upang makipagkita sa abogado kinabukasan. Nagyaya si Gao Rui na mag-dinner si Lun Yu. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, sa wakas ay naglakas loob siyang imbitahan si Lun Yu na maging investor. Sinabi ni Lun Yu sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagnanakaw ng patent at sinabing ang malaking boss na nasa likod niya ay hindi kailanman papayag, ngunit maaari siyang tumulong na kumbinsihin sila. Hindi nila napansin na marami na pala silang nainom. Kinabukasan, paggising niya, nakita ni Gao Rui na nasa hotel siya at sa tabi niya ay may isang hikaw ni Lun Yu. Hinulaan niya na may nangyari sa kanilang dalawa habang sila ay lasing. Pagkatapos magpakalasing, nakipag-usap si Ing ni Elun kay Lun Zihua tungkol sa pamumuhunan. Nilinaw ni Lun Zihua na hindi siya tatanggap ng tulong mula sa kanyang pamilya. Ang kasal ng kanyang mga magulang ay matagal ng isang walang laman na pangalan. Ayaw niyang dagdagan pa ang pressure sa kanilang dalawa. Naghintay si Guxue Zhao kasama si abogado Zhang kay Lun Zihua para pag-usapan ang kaso. Ngunit huli itong dumating na labis niyang ikinagalit. Ipinaliwanag ni Lun Zihua na nakikipag-ugnayan siya sa mga startup groups na hindi makatarungang tinrato ni Bachai noon. Plano niyang pagkatapos makakalap ng sapat na ebidensya, ibabagsak niya ang kalaban sa isang iglap. Ang dahilan kung bakit niya itinago ang lahat ay dahil sinusubaybayan siya ni Bachai, kaya nagpanggap lang siyang sumuko. Naintindihan ni Guxue Zhao ang plano ni Lun Zihua at nagpanggap siyang sinigawan ito sa harap ng abogado. Dinala ni Guxue Zhao si Lun Zihua para mag-relax. Naisip niya na upang harapin ang matagal na labanan sa Bachai Company, kailangan nilang ayusin ang kanilang mentalidad. Ibinulsa ni Lun Zihua ang telepono at mabilis na naghalikan ang dalawa nang biglang tumawag si Shulan. Sinabi niya na ipinadala niya sa WeChat ang mga patakaran para sa pambansang paligsahan. Naging curious si Lun Zihua kaya ipinaliwanag ni Guxue Zhao na gusto niyang gawing isang mabilisang laban ang matagalang digmaan. Kung mananalo siya sa pambansang paligsahan, maipapakita niya sa lahat ang posibilidad ng eksklusibong teknolohiya at mapapatahimik ang kumpanya ni Bachai. Nag-apply si Guxue Zhao bilang team leader at inagaw ang posisyon ni Lindong. Nagalit si Lindong at sinabihan siya na wala siyang alam. Hindi nagalit si Guxue Zhao at kalmadong sinagot na ang posisyon ng team leader ay kailangan desisyon ng kakayahan. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mas mabuting pumunta at magtanong kay Professor Tan ng ilang problema upang magdagdag ng kaalaman. Bagamat labis siyang determinadong manalo, wala sa laboratorio ang nagtiwala kay Guxue Zhao. Sa isang iglap, lahat ay sumunod kay Lindong upang magsagawa ng mga eksperimento. Naiwan si Shulan na mag-isa. Akala ni Guxue Zhao ay sinusuportahan siya ni Shulan, ngunit ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na wala siyang oras na mag-focus sa kompetisyon dahil abala siyang nag-aaral para sa graduate school exams. Ano ba si Zenki ni Lindong? Tiniyak niya na basta't makuha ni Lindong ang posisyon ng team leader, sisiguraduhin niyang mananalo ang buong team sa championship. Sa pagkakataong ito, walang ibang pagpipilian si Guxue Zhao, kundi maghanap ng sarili niyang team. Si Sun Fi at si Qi ay abala sa pag-aaral para sa civil service exams, kaya't hindi sila interesado sa pagtulong. Hanggang sa sinabi ni Guxue Zhao na ang panalo sa pambansang paligsahan ay magiging malaking bentahe para sa kanilang mga pagsusulit, saka lang pumayag ang dalawa na sumali. Ngunit hindi pa rin kumpleto ang bilang ng mga miyembro. Ginamit ni Guxue Zhao ang taktika ng pang-insulto upang kumbinsihin si Shulan. Sa huli, naiwan na lang sa laboratorio si Wenbo na interesado sa dating proyekto ni Guxue Zhao, kaya nagpa siya rin siyang sumali. Binilhan ni Lidong si Guxue Zhao ng ilang bagong seasonal na damit, ngunit 3 linggo nang hindi umuwi ang kanyang anak na babae. Nahulaan ni Lidong na may karelasyon ang kanyang anak, kaya't magkasama silang mag-asawa na pumunta sa paaralan upang alamin ang totoo. Sa parehong oras, niyaya ni Guxue Zhao ang kanyang buong grupo na kumain ng hotpot. Tumawag si Lun Zihua para magtanong kung kumusta na ang pagbuo ng team. Noon niya lang nalaman na sinadya pala nitong hilingin kay Wenbo na tulungan siya. Pagdating ng mag-asawang Lee sa paaralan, nakita nila si Lun Zihua. Sinabi nito na kumakain si Guxue Zhao kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lidong at direktang tinanong ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Magalang na sumagot si Lun Zihua na nililigawan niya si Guxue Zhao na ikinatuwa ng mag-asawang Lee. Sinimulan ni Wenbo ang paghahati ng mga gawain para sa bagong grupo. Ngunit hindi nasisiyahan ang 3 babae sa kanyang mga kaayusan at umalis silang nainis. Naiwan si Wenbo na mag-isa at nawala ng pag-asa. Inanunsyo niya na lilipat siya sa grupo ni Lindong. Pagkatapos umalis ang lahat ng 4 na miyembro, biglang umupo si Lun Zihua sa tabi ni Guxue Zhao. Sinabi niya na pumunta ang mga magulang nito sa paaralan at nagtanong tungkol sa relasyon nilang dalawa at sinagot niya ito ng tapat. Inamin ni Guxue Zhao na ayaw pa niyang isapubliko ang kanilang relasyon. Sa kabutihang palad, sinabi lang ni Lun Zihua na nililigawan niya ito. Nagpasya ang dalawa na maghihintay silang matagumpay na maipagtanggol ang kanilang proyekto bago nila sabihin sa kanilang mga pamilya. Habang kumakain ng hotpot ang grupo ni Guxue Zhao, agad na humingi si Lindong kay Professor Tan ng karapatang gamitin ang laboratorio sa umaga. Napagtanto ni Guxue Zhao na minamaliit niya ang kalaban, kaya't nag-aral siya ng husto para maghanap ng solusyon. Dinalhan siya ni Lun Zihua ng milk tea. Nang makita siya, agad siyang humingi ng payo. Naniniwala si Lun Zihua na ang mga matatalinong tao ay kadalasang mahirap kumbinsihin gamit ang teknolohiya lamang, maliban na lang kung sama-sama silang dumaan sa pagsubok. Ang mga salita niya ay nagbigay kay Guxue Zhao ng ideya. Bakit hindi niya subukang gumawa ng ganoong pagsubok?
pagsubo. Sa gabi, nag-overtime ang buong grupo. Si Shulan at si Ki ay parehong pagod at handa nang bumalik sa dormitoryo para matulog. Nag-isip si Guxuejao ng isang mapanganib na plano. Nag-post siya sa social media na nagkaroon sila ng isang makasaysayang tagumpay. Gaya ng inaasahan, nainggit si Lindong. Nagbihis siya bilang multo at pinatay ang kuryente para takutin ang grupo. Naisip na ni Guxuejao ang mangyayari. Naghintay siya hanggang sa binuksan ni Lindong ang computer at ginantihan ito ng takot, kaya tumakbo siyang palayo. Kinabukasan, dinala ni Guxuejao ang grupo para makipagkita kay Professor Tan at nagkwento ng kanilang hirap. Hindi kayang labanan ni Lindong ang 4 na bibig at kinailangan niyang tanggapin ang pagrepriman. Pagkatapos, nagpunta siya para hanapin si Zheng Qin para i-report ang sitwasyon ni Lun Zihua. Si Zheng Qin ay nasa isang meeting, kaya't ipinasa niya ang mensahe sa pamamagitan ng kanyang assistant. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalong tumibay ang determinasyon ng grupo ni Guxuejao. Dahil hindi sila makagamit ng laboratorio sa umaga, nagtrabaho sila sa hotpot restaurant. Di nagtagal, matagumpay na na-develop ng grupo ang source code. Sa gabing iyon, habang pauwi sa paaralan, tumawag si Lun Zihua. Nagbulungan ang dalawa ng matatamis na salita. Agad na napansin ni Sun Fei ang may kakaiba. At balak niyang tanungin ito ng maayos nang biglang lumabas mula sa kakahuyan ang ilang malalaki at matitipunong lalaki at hinarangan ang kanilang daan. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na kunin ang laptop ni Wenbo. Nag-away ang dalawang grupo. Tamang-tama, dumating si Lun Zihua. Nang makilala niya na ang mga lalaki ay nakasuot ng uniforme ng Bachay Company, tinuruan niya sila ng leksyon. Kumuha si Guxuejao ng isang kahoy na patpat at sumugod para tumulong. Ngunit hindi niya sinasadyang mapalo ang kamay ni Lun Zihua. Sa kabutihang palad, hindi nanakaw ang laptop. Dinala si Lun Zihua sa ospital. Habang pinapakain siya, nalaman ni Guxuejao na matagal na niyang alam na si Zheng Qin ay kamag-anak ni Lindong. Ang dahilan kung bakit nanatili siya sa grupo ay dahil kahit na may pagkamakasarili siya. Ngunit sa huli ay hindi naman siya masamang tao. Nag-alala si Lun Zihua kung mailigtata. Pinakalma siya ni Guxuejao na sinira lang ng mga tauhan ng Bachay Company ang laptop at na-upload na sa cloud ang data. Bukod pa rito, pagkatapos ng insidente, lalo pang nagkaisa ang buong grupo. Si Guxuejao mismo ang naghanda ng pagkain para kay Lun Zihua. Sumubo si Lun Zihua ng ilang piraso at pinakain din si Guxuejao. Hindi nila napigilan ang kanilang sarili at akmang maghahalikan na nang biglang nagsalita ang isang estudyanteng babae sa katabing kama at pinaalalahanan sila na pampublikong lugar iyon. Kailangan bumalik si Guxuejao sa paaralan para mag-aral. Palihim na tumakas si Lun Zihua sa silid ng ospital at tumakbo papunta sa Bachay Company. Habang nagmi-meeting si Zheng Qin, biglang pumasok si Lun Zihua sa silid at pinatugtog ang video. Nakinunan noong nakaraang gabi sa malaking screen. Agad na sumama ang mukha ni Zheng Qin at inutusan ang kanyang assistant na patayin ang projector. Walang takot na binalaan ni Lun Zihua na kung magpapatuloy ang Bachay Company sa kanilang mga panloloko, lilitaw ang video na ito sa lahat ng malalaking website. Pagbalik sa silid ng ospital, nag-aalala si Lun Zihua na baka magsumbong ang kaibigan niya sa katabing kama, kaya't nag-alok siya na tulungan itong mag-aral. Hindi niya inaasahan na sapat na ang pag-scan lang ng code sa telepono para makuha ang sagot. Nakita niya ang isang libro sa mesa at kinuha niya ito. Hindi niya inasahan na ito pala ay isang autobiography ni Messi na may iba't ibang pabalat. Sinabi ni Lun Zihua na maaari niyang sabihin sa kanya kung kailan mananalo si Messi sa World Cup sa hinaharap at masaya silang nagkasundo. Malapit nang magsimula ang kompetisyon. Punong-puno ng kumpiyansa ang grupo ni Guxuejao na pumasok sa laboratorio at naghahanda ng magtrabaho habang nanonood ng World Cup nang biglang inanunsyo ni Lun Zihua na na-leak ang firewall source code. Binuksan ni Guxuejao ang computer at doon niya lang nalaman na marahil ay hindi na-delete ang lahat ng data noong basagin ang laptop. Sa sandaling iyon, pumasok ang grupo ni Lindong sa laboratorio na may nagyayabang na tingin. Agad na hinanap ni Lun Zihua si Lun Yu at hiniling na suriin ang listahan ng mga miyembro ng kalaban. Pagkatapos ay nagmungkahi siya kay Professor Tan ng ilang patakaran para sa laban. Bago magsimula ang kompetisyon, inihayag ni Lun Zihua bilang assistant ni Professor Tan ang mga patakaran ng laban. Dahil sa hindi inaasahang insidente sa grupo ni Guxuejao, aalisin ang firewall ng parehong grupo para sa buong kompetisyon. At hahanapin lamang ang isang partikular na computer sa loob ng school. Pagkalipas ng ilang minuto, si Lindong ang unang matagumpay na sumalakay sa computer ni Professor Tan. Sa sandaling handa na si Professor Tan na ipahayag ang nanalo, live na ipinalabas ng grupo ni Guxuejao ang World Cup sa mga screen ng lahat ng classroom. Kinainisan ni Professor Tan si Lindong dahil isang computer lang ang nahack nito, samantalang nahack naman ni Guxuejao ang lahat ng computer sa buong lecture hall. Kitang-kita ang pagkapanalo. Pagkatapos ng kompetisyon, pumunta si Lun Zihua sa lecture hall para patayin ang projector. Sumunod din si Guxuejao at niyakap nila ang isa't isa. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang na-press ni Lun Zihua ang video play button, na ikinabunyag sa buong laboratorio ang sikreto ng dalawa. Niyaya ni Lun Zihua si Guxuejao na pumunta sa kanyang bahay upang magdiwang. Matapos kumain ng snail rice noodles, akmang maghahalikan na ang dalawa nang biglang lumabas sa sala si Gao Rui na nakasuot ng pajama. Napansin ni Lun Zihua na tila may malalim na iniisip si Gao Rui nitong mga nakaraang araw. Habang nagbubulungan ang dalawa, may kumatok. Binuksan ni Gao Rui ang pinto at nakitang si Lun Yu ang dumating. Bago pa makapagsalita si Lun Zihua, nagsimulang magsalita si Gao Rui ng walang direksyon dahil sa kaba at mabilis siyang pumasok sa kwarto. Ibinigay ni Lun Yu ang listahan na hinanap niya. Agad itong kinuha ni Lun Zihua nang hindi nagpapaliwanag kay Guxuejao. Habang nag-uusap ang tatlo, lumabas si Gao Rui na nakasuot ng formal na suit. Agad na nahulaan ni Lun Zihua at Guxuejao
Jiao ang nasa isip nito, kaya nag-imbento sila ng dahilan na walang toyo sa bahay at hiniling kay Lunyu na samahan si Gao Rui na bumili. Sa daan, nakarinig si Lunyu ng ilang tawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, nag-aalangan na nagtanong si Gao Rui tungkol sa nangyari ilang gabi na ang nakakaraan. Sa wakas, naintindihan ni Lunyu ang ibig sabihin ni Gao Rui at ipinaliwanag na walang nangyari sa kanilang dalawa noong gabing iyon. Ang pera na iniwan niya ay para sa taxi ni Gao Rui pabalik sa bahay at hindi ito panunuhol. Labis na nahiya si Gao Rui at naghanap ng kanto at bumaba sa sasakyan. Bago siya umalis, sinubukan niyang isuot muli ang hikaw. Hindi napigilan ni Lunyu ang sarili na tumawa sa nag-aalalang mukha ni Gao Rui. Sa kotse, inanyayahan ni Sunfei si Guxue Jiao na kumain para magdiwang. Ng pagkapanalo nila sa finals, inilabas na ng organizers ang opisyal na listahan. Ang team ng Jingda na pinamumunuan ni Guxue Jiao ay makakalaban ng team ng Jinkaida ni Zuyun. Gusto sanang manood ng live ni Sunfei, ngunit masyadong abala ang milk tea shop. Habang kumukuha ng beer si Guxue Jiao sa counter, nakita niya sina Guzi at Zuyun. Idineklara ni Zuyun na hindi siya magpapatalo sa finals. Masayang tinanggap ni Guxue Jiao ang hamon. Pagkaupo ni Guzi at Zuyun, tinanong ni Zuyun kung sino ang susuportahan niya sa araw ng kompetisyon. Ayaw ni Guzi na masira ang loob ng sinuman, kaya sinabi niyang abala siya sa araw na iyon at hindi siya makakanood. Sa wakas, dumating na ang araw ng kompetisyon. Ginagamit sa kompetisyon ang intelligent car ng Bachay Company. Naunang lumamang ang grupo ni Guxue Jiao sa kanilang mahusay na performance. Habang nagdiriwang ang buong grupo, napansin ni Zhao Fei ang isang kakaiba. Ang bilis na pag-atake ng Jinkaida team ay mas mabilis kaysa sa bilis ng kanilang firewall. Nagsimulang magpanik si Guxue Jiao. Pinagmamasdan ni Lun Zihua mula sa labas at pinapaalalahanan si Guxue Jiao na may problema sa remote control signal. Pagkatapos nito, nagpadala si Lindong ng isang data packet na nagpapakitang nawala ang kalahati ng mga pangunahing utos na marahil ay isang error mula sa organizer. Sinabihan agad ni Lun Zihua si Lindong na hanapin ang tamang lokasyon mula sa labas upang tulungan si Guxue Jiao na iproseso ang data. Napakabilis na unti-unting nakabalik sa kalamangan ang team ng Jingda. Nagsimula na ang countdown ng kompetisyon. Sa finals na magpapasya ng panalo o talo, nag-excel ang team ng Jingda at nanalo. Nagsigawan ang lahat sa tuwa bilang pagdiriwang sa kanilang pagsisikap. Bago umakyat sa entablado para tanggapin ang premyo, misteryosong sinabi ni Guxue Jiao kay Lun Zihua na bibigyan niya ito ng malaking regalo. Habang dumadaan kay Zuyun, tinanong ni Guxue Jiao kung sadyang inayos ang maintenance system. Walang pag-aalinlangang sumagot si Zuyun na kung siya si Guxue Jiao, hindi rin niya ito pagbibigyan. Nagustuhan ni Guxue Jiao ang pagiging prangka ni Zuyun at binati nila ang isa't isa. Si Jimenez Zenkin ang nagbigay ng premyo sa winning team. Ang pagkapanalo ay hindi inaasahan ni Guxue Jiao. Ngunit mumiti na lang siya at tinanggap ito. Pagkatapos ng seremonya ng pagbibigay ng parangal, magalang na nagtanong si Guxue Jiao kay Jimenez Zenkin sa entablado kung ito ba ang pinakamataas na antas ng kompetisyon sa bansa. Hindi ito maaaring itanggi ni Jimenez Zenkin. Pagkatapos nito, agad na idineklara ni Guxue Jiao sa publiko na ang resulta ay gagamitin sa isa Smart Project, isang joint project ng Jingda University at Bachay Company. Sa harap ng teknolohiya ng winning team na pinili mismo ng kanilang kumpanya, kinailangan ni Jimenez Zenkin na umiti na lang ng pilit at tanggapin ito. Dahil sa takot na baka hindi matuwa si Zuyun, agad siyang nilapitan ni Guzi para kausapin at aliwin ito. Alam niyang mahina siyang makipag-usap. Kaya naman, bago matapos ang kompetisyon, mabilis siyang naghanap online ng mga paraan upang aliwin ang mga natalo. Nang makita niya ang pagsisikap ni Guzi na pasayahin siya, bumuti ang pakiramdam ni Zuyun. Natapos na rin sa wakas ang sunod-sunod na abalang araw. Nagplano si Lun Zihua ng isang date, ngunit naisip ni Guxue Jiao na sayang lang ang oras. Gusto niyang matuto pa ng karanasan mula kay Lun Zihua bago ito magtapos. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatanggap sila ng isang mainit na balita. Sa pambansang kompetisyon ng Artificial Intelligence, lumabag sa patakaran ang Jinghai University at inalis ang kanilang pagkapanalo bilang kampyon. Hinala ni Lun Zihua na si Jimenez Zenkin ang nasa likod nito. Kaya direktang dinala niya si Guxue Jiao sa Bachay Company. Sa harap ng pagtatanong ni Lun Zihua, ipinaliwanag ni Jimenez Zenkin na nakatanggap siya ng reklamo na niloko ang team ng Jingda University sa panahon ng kompetisyon. Ang pag-alis ng championship title ay desisyon din ng organizer. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si ECK mula sa Bachay headquarters sa meeting room. Sinigawan niya si Jimenez Zenkin dahil sa patuloy na paninira sa reputasyon ng kumpanya at pagnanakaw sa mga teknolohikal na tagumpay ng mga startup teams. Sinubukan pa ni Jimenez Zenkin na magpaliwanag, ngunit ipinakita na ni ECK ang isang joint complaint letter na hiningi ni Lun Zihua kay Lun Yu na kolektahin ang bawat salaysay. Ngayon ay wala nang masabi si Jimenez Zenkin at kinailangan niyang tanggapin ang civil penalty. Tungkol sa pakikipagtulungan sa Jingda University, sinabi ni ECK na hindi ito maapektuhan. Ngunit ipinahayag ni Lun Zihua na ayaw na niya itong ipagpatuloy dahil sa huli, ang Bachay Company ang unang lumabag sa kontrata. Matapos maresolba ang dispute sa Bachay Company, nag-propose si Lun Zihua na mag-celebrate sila. Sinabi ni Guxue Jiao na may klase pa siyang kailangang tapusin. Idinagdag din niya na kung
mangyari ulit ang ganitong sitwasyon, umaasa siyang sasabihin ito ni Lun Zihua sa kanya ng mas maaga at bibigyan siya ng buong tiwala. Nang mabanggit ang tiwala, gusto nang sabihin ni Lun Zihua kay Guxuejiao ang kanyang sikreto tungkol sa time travel. Ngunit hindi niya alam kung dapat niya itong sabihin. Gusto niyang tanungin si Lun Yue, ngunit matagal siyang nag-isip at hindi niya masabi. Kaya tinawagan niya si Guxuejiao at nagpasya na siya mismo ang magsabi sa kanya. Habang naghihintay si Guxuejiao sa bakuran ng paaralan, hindi sinasadyang nakita niya ang babaeng minsan ay nasa iisang silid sa ospital kasama si Lun Zihua. Sinabi ng dalagita na tumpak na nahulaan ni Lun Zihua ang resulta ng laban sa pagitan ng Korea at China sa World Cup. Biglang naalala ni Guxuejiao na bago umalis si Lun Zihua sa ibang bansa, sinabi rin ito na mayroon siyang sikreto. Mukhang may itinago sa kanya si Lun Zihua. Nakita ni Lun Zihua si Guxuejiao na nagtatampo. Ipinaliwanag niya na balak niyang sabihin ang totoo pagkatapos na ilunsad ang TISA project. Ngunit naniniwala pa rin si Guxuejiao na hindi siya kailanman nirerespeto ni Lun Zihua. Sa kabila ng paliwanag nito, galit pa rin siyang umalis mag-isa. Hinanap ni Lun Zihua si Guzi para magreklamo. Hiniling ni Guzi kay Zuyon na aliwin si Guxuejiao. Naisip ni Lun Zihua na nagbigay lang siya ng isang white, ngunit naisip naman ni Guxuejiao na sa pagitan ng magkasintahan, hindi dapat may anumang sikreto. Kinabukasan sa laboratorio, sumulat si Lun Zihua ng isang sulat ng paghingi ng tawad, ngunit hindi man lang ito tinapunan ng tingin ni Guxuejiao. Nag-update pa ito sa social media ng key unreliable boyfriend. Nang makita ni Diyu ang status ni Guxuejiao, agad siyang nag-book ng flight pabalik sa bansa at bumili pa ng isang bouquet ng yellow roses para batiin si Guxuejiao. Nagpadala si Pito Tite ng mensahe kay Lun Zihua, "Sorry, Guxuejiao," para lang malaman na na-delete na siya sa friends list. Bumalik siya sa laboratory. Naghihintay si Diyu sa labas ng pinto habang hawak-hawak si Hua. Matapos magpalitan ng ilang salita, umasok agad si Lan Hua sa opisina. Tinawagan ni Diyu si Son Dian para humingi ng tulong. Pagkatapos ng higit sa 1-0 minuto, kinuha niya ang milk tea na bagong labas lang mula sa tindahan ni Son Dian at dinala ito sa harap ni Guxuejiao. Akala niya magiging sorpresa ito, pero nahihiya lang si Guxuejiao at sinabi kay Diyu na umalis na agad pagkatapos niyang mag-serve ng milk tea. Bangkarote na ang negosyo ng pamilya ni Zuyon at napilitan silang ibenta ang villa para bayaran ang mga utang. Pag-uwi ni Zuyon para magligpit ng gamit, pinagalitan pa rin siya ng nanay niya dahil hindi raw siya sapat na magaling. Sa wakas, nagkaroon din ng lakas ng loob si Zuyon na lumaban. Sinabi niya na kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya makukuha ang pagkilala ng kanyang ina, kaya't mula ngayon, mamumuhay na siya ayon sa kanyang sarili at hindi na niya gustong manirahan pa kasama ang kanyang mga magulang. Paglabas niya ng bahay, sinusundan siya ni Guzi, pero hindi siya nangahas na tanungin kung bakit malungkot si Zuyon. Sa huli, kuminto si Zuyon at sinimulan niyang sabihin kay Guzi ang kanyang damdamin. Malapit na ang press conference para sa paglulunsad ng larong ginawa ni Guzi, pero hindi siya dumalo dahil gusto niyang makasama si Zuyon. Ipinaliwanag ni Zuyon na hindi siya umiyak dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pakiramdam ng swerte. Nang sa wakas ay makapamuhay na siya ng tapat sa kanyang sarili, nais din niyang ganoon din ang mangyari kay Guzi. Pagkatapos na nangyari kay Zengkin, nalaman ng lahat sa laboratorio ang relasyon ni Lindong at ni Zengkin at naghinala sila na naglagay si Lindong ng nakatagong code sa source code. Hindi makapagpaliwanag si Lindong, tanging si Gujiao lang ang pumansin sa kanya, sinabing naniniwala siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Lindong na inutusan nga siya ni Zengkin na maglagay ng code, ngunit sa huli ay hindi niya ito ginawa. Idinagdag din ni Lan Hua na wala silang nakitang anumang malicious code. Ginamit na dahilan ang pagpuna kay Lindong, nagsimulang magparinig sina Gujiao at Lan Hua tungkol sa hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa. Napansin ni Lindong na hindi na siya ang pinag-uusapan nila, kaya't agad na umalis si Gujiao sa laboratorio. Naghihintay si Diyu kay Gujiao sa pintuan ng laboratorio, ngunit hindi siya pinansin ni Gujiao. Pagkatapos lumakad ng ilang hakbang, naalala niya na naiwan niya ang kanyang cellphone, kaya't bumalik siya. Pagdating niya sa pintuan, narinig niya si Didafa na tumatawag kay Diyu at pinipilit siyang umuwi para pag-aralan ang pamamahala ng accounting ng tindahan. Dahil abala si Diyu sa pakikipag-date sa kanyang kasintahan sa Jinda, tumanggi siya. Narinig ito ni Gujiao at natuwa siya. Ang pagtulong sa dating kasintahan na magsimula ng isang bagong buhay ay isa ring paraan upang pagbuklurin silang dalawa. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol sa pag-unlad ng karera ni Diyu sa ibang bansa. Sinabi ni Diyu na nag-aral siya ng economics. Si Gujiao, pagkatapos ay buong kabaitan niyang ibinunyag ang direksyon ng pamumuhunan para sa mga susunod na taon, ngunit wala talagang naintindihan si Diyu. Pagkatapos ng oras ng trabaho, ang lahat sa laboratorio ay umalis at tanging si Lan Hua at Gujiao na lang ang natira. Si Lan Hua ang unang nagsalita, ngunit tumayo kaagad si Gujiao at aalis na sana. Pagdating niya sa pintuan, biglang nawala ng kuryente. Hindi gumana ang access control system, kaya't kinuha ni Gujiao ang mga gamit at sinubukang buksan ang pintuan. Tinulungan siya ni Lan Hua. Tinanong ni Gujiao kung bakit ibinenta niya ang project si Negatibo 1 at hindi niya in-upgrade ang kagamitan ng laboratorio. Ipinaliwanag ni Lan Hua na mula pa nang makipagtulungan sila sa kumpanya, hindi na talaga niya nilayon na manalo. Gusto niyang gamitin ang pera mula sa pagbebenta ng si Negatibo 1 para i-develop ang si Negatibo 2 para pagkatapos ng 3 taon ay makapaglabas siya ng isang mapanirang atake na ganap na magpapabagsak kay Tioji. Sinabi ni Gujiao na ang gusto niyang marinig ay hindi ang mga alitan sa negosyo. Pagkatapos ay muling humingi ng paumanhin si Lan Hua dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang muling pagsilang. Sa wakas ay lumambot na rin ang damdamin ni Gujiao. Inamin niya na katulad din siya ni
Lanhua at patuloy na tumatakas mula sa nakaraan. Inimbitahan ni Lanhua si Gu Jiao na magkita sa building ng grupo kung saan siya ay inapi sa nakaraang buhay. Kinabukasan, dumating si Gu Jiao ng eksakto sa oras. Natagpuan ni Lanhua ang binagong programang code noon at sinabing ito ay katulad ng kompetisyon kamakailan. Mayroon ding malicious code na inilagay ni Lindong. Nagpakita si Gu Jiao ng kawalan ng interes sa mga bagay na ito. Dali-daling ipinaliwanag ni Lanhua na inarkila niya ang buong gusali para maging lugar ng kanilang dalawang magsimula ng negosyo. Pinapunta ni Lanhua si Gu Jiao sa isang interview at ipinaliwanag na sa pagkakataong ito ay nais niyang tuparin ang hiling ni Gu Jiao sa nakaraang buhay at sa hinaharap kapag nag-develop na sila ng programang T-2, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay ibubuhos doon. Ngayon lang na-realize ni Gu Jiao na matagal na siyang napansin ni Lanhua, kaya't masaya silang nagkabati. Pagbalik sa laboratorio, tinanong ni Lanhua si Gu Jiao tungkol sa kanyang saloobin kay Diyu. Naalala ni Gu Jiao na sa nakaraang buhay, napakalalim ng relasyon nila ni Diyu. Nang marinig niya na may kasintahan na ito, natuwa siya para sa kanya. Hindi sinasadyang narinig ni Diyu ang pag-uusap nilang dalawa at nakaramdam siya ng matinding inis. Ang oras ay lumipas na patungong 2024 at ganap ng umatras ang Bashi Motors sa self-driving car market dahil ganap ng nadaig ng T-2 technology ang T-1. Ang Huaxiang Company na pinamumunuan ni Gu Jiao at Lanhua ay naging bagong puwersa sa industriya. Dumating sa Jinghai ang direktor ng Wulan Mountain Capital Group na si DJ Shan na siyang namamahala sa pamumuhunan para mag-survey. Inanyayahan ni Lindong si Lanhua na dumalo, ngunit ipinasa ni Lanhua ang trabaho kay Gao Rui. Sinabing may mas mahalaga siyang gagawin. Naghahanda na ang dalawang pamilya para sa formal na pagpupulong at habang pumipili si Gu Jiao ng regalo para sa mga magulang ni Lanhua, bigla siyang nakita si Diyu. Inabot ni Diyu ang kanyang business card at siya nga si Director DJ Shan ng Wulan Mountain Capital. Tumawag si Lanhua at nang marinig niyang tinawag ni Gu Jiao ang pangalan ni Diyu, dali-dali siyang tumakbo sa tabi nito. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Lanhua. Nabulgar pala ni Lan Wenbin na hiwalay na sila. Nagsimula na naman silang mag-away. Nagkataon na magkasama silang pumunta sa banyo ni Higu at nakita nila ang mag-asawang Lan Wenbin. Pumasok sila sa isang pribadong silid para magpatuloy sa pag-aaway. Hindi mabuksan ng mag-asawang Gu ang pinto, kaya't humingi sila ng tulong sa manager ng hotel at ang hotel na ito ay pag-aari pala ni Didafa. Pagdating ni Lanhua sa lugar, inawat niya ang dalawang mag-asawa. Agad namang ipinagbigay alam ni Didafa kay Diyu ang balita. Umalis muna sa hapagkainan sina Lanhua at ang kanyang mga magulang. Habang pauwi, malungkot ang mukha nilang tatlo. Nagsimula ng makipagkaibigan si Didafa sa mag-asawang Gu. Hindi na makatiis si Gu Jiao at balak na niyang bumalik sa kumpanya nang biglang sumulpot si Diyu. Pinuri ni Didafa ang kanyang anak, lalo na ang kanyang natatanging pananao sa pamumuhunan. Nagustuhan din ni Lidong ang maliliit na pamumuhunan, kaya't agad siyang nagkaroon ng magandang impresyon kay Diyu at hiniling sa kanya na ihatid si Gu Jiao sa kumpanya. Sa daan, nag-text si Diyu para irekomenda ang mga financial products kay Lidong. Nagmamaneho si Zuli para kay Diyu. Pagkatapos balikan ang kanilang mga araw sa high school, natahimik silang lahat. Pagdating ni Lindong sa basement ng kumpanya para mag-park, nakita niya si Zuli. Nag-okupa si Zuoli sa isang sadyang parking spot, nagpalitan sila ng ilang salita. Pagdating sa opisina, pinag-aaralan ni Lanhua ang mga nakaraang achievements ni Diyu at natuklasan niya na tama ang mga hula nito sa ilang bull markets. Dinala ni Lindong ang schedule ng meeting. Nag-usap sila ng sandali. Pagkalabas niya ng opisina, biglang sinigawan ni Lindong si Lanhua. Dumating si Diyu sa tamang oras at nagpahayag siya ng interes na makipagtulungan kay Lindong. Dinala ni Gao Rui si Diyu sa tour. Ang Technical Group 1 na pinamumunuan ni Gu Jiao at ang Technical Group 2 na pinamumunuan ni Zuyon ay nag-aaway tungkol sa mga issue sa negosyo. Nais ni Diyu na pumasok sa conference room para balikan ang nakaraan. Ngunit tumanggi si Lanhua dahil internal meeting daw. Sa gabi, nagkasama-sama sina Gu Jiao at Zuyon sa bar para uminom. Inilabas ni Sun Tian ang mamahaling alak na matagal na niyang iniingatan. Sinabi ni Gu Jiao na balak niyang lumipat at manirahan sa bahay ni Lanhua. Ngunit nag-aalala siya sa relasyon ni Guzi na hindi umuusad. Humingi ng tulong si Zuyon kay Gu Jiao. Naglagay siya ng blush sa kanyang mukha para magpanggap na lasing at hiniling niya kina Gu Jiao at Sun Tian na alalayan siya palabas ng bar. Pagdating ni Guzi para sunduin siya, ang mundo para sa dalawa na inaasam-asam ni Gu Jiao ay naudlot ng magdahilan si Lanhua na may overtime siya. Kinabukasan, inis na inis si Zuyon. Hinatid siya ni Guzi pa uwi at kahit halikman lang ay wala. Ang dating assistant principal sa Nopito High School ay na-promote na bilang vice principal. Tinawagan niya si Gu Jiao para imbitahin siya sa paaralan. Natuklasan ni Gu Jiao na marami ng scholarship programs ang idinagdag sa paaralan. Sinabi ng vice principal na ito ay dahil namuhunan si Diyu sa education fund. Habang nag-uusap sila, dumating din si Diyu sa paaralan. Pagkalabas niya ng opisina ng vice principal, humingi si Diyu kay Gu Jiao ng isang pagkakataon dahil nabago na niya ang lahat ng kanyang masasamang gawi. Sinabi ni Gu Jiao kay Diyu na huwag siyang mag-isip ng sobra, si Lanhua ang kanyang kasintahan. Nang makita niya kung gaano ka-cold si Gu Jiao, sumumpa si Diyu na tiyak na babawiin niya ang kanyang kaligayahan. Umalis si Gu Jiao para umuwi. Napansin ni Lanhua na dumating na pala ang kanyang mga magulang nang hindi nagpapaalam. Napag-alaman na sadyang inanyayahan ni Lanhua ang dalawa na kumain para makabawi sa hindi magandang pagpupulong noong nakaraan. Pinalubag ni Lidong ang loob ni Lanhua na huwag siyang
siyang mag-isip ng sobra. Nasiyahan din si Amy Higu kay Lanhua at masaya siyang nakipag-toast sa kanyang magiging manugang. Kinabukasan, na-aksidente sa sasakyan si Diyu. Ang sasakyang na-aksidente ay isang T-negatibo 2 model mula sa Huaxiang na pinaghihinala ang dulot ng brake failure. Sina Lanhua, Gujiao at Gaorui ay magkakasamang dumalaw kay Diyu sa ospital. Pinayagan lang ni Diyu na pumasok si Gujiao sa kanyang silid bilang miyembro ng technical team. Humingi ng paumanhin si Gujiao at sinabi niya na pagkatapos ng investigasyon sa sanhi ng aksidente, bibigyan siya ng kumpanya ng isang makatwirang sagot. Inayos ni Lanhua na imbestigahan ng mabuti ng mga grupo sa kumpanya ang sanhi ng aksidente. Dinala ni Lindong ang pulis sa Bashi at hiniling na imbestigahan at parusahan si Lanhua. Sina Wen Bae at ilang iba pang empleyado ay hindi nasiyahan kay Lindong, kaya't sabay-sabay silang nag-resign. Pumagit na si Gujiao at hiniling sa lahat na manatili dahil ito ang oras na kailangan nilang alamin ang katotohanan. Dahil sa espesyal na relasyon niya kay Lanhua, ang personal na account ni Gujiao ay na-restrict sa pag-login. Dumalaw si Gujiao kay Diyu sa ospital. Sinabi ni Diyu na kung pumunta lang siya para humingi ng tawad para kay Lanhua, hindi na niya kailangang magsalita pa. Ipinaliwanag ni Gujiao na pumunta lang siya bilang isang individual para humingi ng paumanhin at naniniwala siya na makakahanap si Lanhua ng makatuwirang solusyon. Hindi niya kailangan ang tulong niya na kung ano-ano. Pagkaalis ni Gujiao, tumawag si Diyu sa advertising department at hiniling na panatilihin ang balita tungkol sa aksidente ng Huaxiang Company sa top search results para hindi na makabawi pa si Lanhua. Nag-overtime si Zuyon para mag-imbestiga at natuklasan niya na sa oras ng aksidente, ang trajectory ng sasakyan ni Diyu ay isang tuwid na linya na nagpapatunay na inaasahan niya na mawawalan ng kontrol ang sasakyan. Ang mas mahirap paniwalaan pa ay ang lahat ng server ng kumpanya ay sumasailalim sa maintenance ng eksakto sa oras ng aksidente. Nang suriin niya ang file ng aksidente, sinundan niya ang bawat bakas at natuklasan niya na may problema sa trajectory ni Diyu. Sa isang emergency, ang isang normal na tao ay pipindot sa preno o biglang liliko, ngunit ang trajectory ni Diyu ay isang tuwid na linya. Wala siyang ipinakitang emergency reaction at malamang na alam niya na mawawalan ng kontrol ang sasakyan. Nakakalungkot na wala ang program log ng sasakyan kaya wala silang ebidensya para suportahan ang kanilang hinuha. Alam ni Gujiao na ang layunin ni Diyu ay siya at naunawaan niya na kung sino ang gumawa ng problema, siya rin ang dapat mag-ayos nito, kaya't siya ang unang lumapit kay Diyu para makipagnegosasyon. Sa oras na ito, lasing na lasing si Diyu. Sinubukan ni Gujiao na samantalahin ang pagkakataon na maghanap ng ebidensya, ngunit naglaro siya sa kanyang telepono. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang tumayo si Diyu sa likuran niya. Instinctively, gusto ni Gujiao na tumakbo palayo, ngunit ginamit ni Diyu ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng smart car para takutin siya. Nalaman niya na siya pala ang nag-install ng malicious program sa smart car system at iyon pala ang ugat ng problema. Ang kalupitan at kasamaan ni Diyu ay hindi inaasahan ni Gujiao. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na ang dahilan ng malaking pagbabago sa personalidad ni Diyu sa buhay na ito ay dahil narinig niya ang pag-uusap nila ni Lanhua. Sa buhay na ito, natupad ni Gujiao ang kanyang pangarap na magtagumpay. Ang tanging bagay lang ay iniwan niya si Diyu. Sa paningin ni Diyu, si Lanhua ang nagnakaw sa kanyang kasintahan at hindi niya ito mapapatawad. Sa oras na nasa panganib si Gujiao, nagkaroon naman ng pag-unlad ang investigasyon ni Lanhua. Nakuha niya ang mahalagang video surveillance at natuklasan niya na may isang babaeng kasamahan sa kumpanya ang nag-edit ng data. Pagkatapos ng masusing investigasyon, nalaman niya na ang ina ng babaeng kasamahan ay may malubhang sakit at nangangailangan ng malaking halaga para sa ospital. Sinamantala ni Diyu ang pagkakataon na ito para suhulan siya at utusan siyang baguhin ang data ng smart driving system. Dali-daling gustong ipaalam ni Lanhua kay Gujiao ang buong sitwasyon, ngunit natuklasan niya na nawawala ito. Nahulaan niya na may kinalaman ito kay Diyu. Agad siyang pumunta sa bahay ni Diyu para hanapin si Gujiao. Gayunpaman, si Diyu ay hindi natakot. Nagpanggap siyang si Gujiao ay walang awa at hindi siya kayang pabayaan ang buhay at kamatayan ng iba pang mga gumagamit ng smart car. Sadyang hinamon niya siya, sinabing ang taong nasa loob ng silid ay ang kasintahan ni Lanhua. Agad na nakilala ni Lanhua na si Gujiao ang nagtatago sa loob at nahulaan din niya na mayroon itong sariling dahilan. Pinigilan niya ang kanyang sarili na pumasok at umalis na may galit. Dahil sa pagkakulong, nagsimulang maghanap si Gujiao ng paraan para makapagpadala ng mensahe. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon ng payagan siya ni Diyu na lumabas para mamili. Nagpanggap siyang pumipili ng damit at sadyang inalala niya ang presyo ng bawat item. Sa pagbabayad at pag-ipon ng puntos, inilagay niya ang numero ng telepono ni Lanhua. Ang bawat accumulated point ay ipinadala sa telepono ni Lanhua. Isinulat niya ang mga numerong ito sa papel at inisip niya ang mensaheng nais iparating ni Gujiao. Magdamag na gumising si Lanhua para i-decrypt ito at sa wakas ay naunawaan na niya. Inilagay niya ang mga numero ng bawat halaga ng pera sa keypad ng telepono at ang kaukulang mga salita ay magsasama-sama para mabuo ang sinasabi ni Gujiao. Ang resulta ay ang pangalan ng ospital kung saan nagpapagamot ang ina ng babaeng empleyadong sinuhulan. Mayroon na lang silang kalahating oras bago ang meeting para sa pagdinig ng aksidente. Nang makita ni Gujiao si Lanhua sa ospital, alam kaagad ng babaeng empleyado na nabunyag na ang kanyang ginawa. Noong una, hindi niya aaminin ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi siya ginipit ni Lanhua. Sa halip, napansin niya ang abnormal na kondisyon ng ina ng babae at agad siyang kumilos. Nailigtas niya ang buhay ng matanda. Nakaantig sa kanya ang ginawa ni
Lanhua at kusang loob siyang umamin sa buong proseso ng kanyang krimen. Detalyado niyang sinabi kung paano siya sinuhulan ni Diyu at kung paano niya binago ang data ng smart driving system. Sa huling segundo ng meeting para sa pagdinig ng aksidente, dumating si Lanhua dala ang ebidensya. Tinuliksan niya ang katotohanan sa harap ng publiko at inilantad niya ang masamang balak ni Diyu na mag-organisa ng isang aksidente at suhulan ang mga empleyado. Hindi lang niya nilinis ang kanyang sarili, kundi nailigtas din niya ang reputasyon ng kumpanya. Sa wakas, naresolba rin ang krisis. Si Diyu, na pinaghihinalaang naglagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko, ay nakulong. Matapos ang bagyo, dinala ni Lanhua si Gujiao pabalik sa Binang Bulaklak kung saan siya unang umamin ng pag-ibig. Dito, inamin ni Lanhua sa kanya ang isang sikreto na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Matagal na bago siya muling isinilang, minahal na niya siya ng malalim sa loob ng 15 taon. Nang marinig niya ang malalim na pag-amin ng pag-ibig na ito, labis na naantig si Gujiao at agad niyang tinanggap ang alok ni Lanhua na magpakasal. Ngunit, nang magising si Gujiao, natagpuan niya ang sarili na nasa kama sa ospital. Ang lahat ay tila bumalik sa simula, sa sandali ng aksidente sa elevator. Ibig sabihin, ang buhay na sinubukan niyang isulat muli at ang mga alaalang pinagsamahan nila ni Lanhua ay tila nawala. Hindi niya kayang paniwalaan ang katotohanan, kaya't pumunta siya sa kumpanya ni Lanhua. Nang makita niyang bumalik na naman siya sa pagiging isang matigas, mataas, at malamig na hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Hindi niya namalayan na sinundan niya ito, gusto niyang tanungin kung naaalala pa niya ang nakaraan nilang dalawa, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Tahimik na tumayo si Gujiao sa tabi ni Lanhua. Sa sandaling ito, biglang lumindol ng malakas ang elevator. Sa susunod na sandali, instinctively na hinawakan ni Lanhua ang kanyang kamay. Ang simpleng aksyon na iyon ay nagpatingin sa kanya nang may pagtataka sa kanyang tabi. Nakita niya si Lanhua na nakangiti sa kanya. Naintindihan ni Gujiao na naaalala nilang dalawa ang kanilang nakaraan. Sa paggising nilang ito, tiyak na magiging masaya sila at hindi na maghihiwalay pa. Dito na nagtatapos ang palabas. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo, pakilike po. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell para maghintay sa mga pinakabagong palabas.